Oh, bakit nandito ka na naman? Siguro meron ka na namang tinakasan na babae, no? Natatawang tanong ni Sofia sa best friend niyang si Christopher. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Tanong ni Christopher habang nag-aayos ng sofa kung saan ito matutulog sa gabing yon. Madalas maging taguan ni Christopher ang apartment ni Sofia tuwing may problema ito sa babae. College pa lamang sila ay likas na babaero na si Christopher, habang si Sofia naman ay no boyfriend since birth at likas na conservative. Maraming ang nagtataka kung paano sila naging best friend, gayong magkabaliktad ang kanilang pag-uugali. Madalas ka lang naman pumunta dito kapag may iniiwasan na tinataguan ka na babae eh. Kapag wala, hindi mo naman ako naaalala. Sofia, okay ka lang? Ikaw ang best friend ko. Siyempre hindi kita makakalimutan. Teka, nagtatampo ka ba? Hindi no. Mag-ayos ka na lang nga dyan at matulog ka na. Matutulog na rin ako at maaga pa ang trabaho ko bukas. Huwag ka na lang kaya pumasok sa trabaho, tapos mag-road trip na lang tayo bukas, Sofia. Ay nako, hindi pwede yon. May trabaho ako no. Palibhasa kasi ikaw, kahit ano pwede mong gawin kasi may-ari ka ng kumpanya mo. Ang sabihin mo, killjoy ka. Pangaasar ni Christopher sa kaibigan. Hindi pagiging killjoy ang maging responsable no. Wala na tayo sa college. We're adults now, Christoph. So, ibig mo sabihin, irresponsible ako just because nagagawa ko mga gusto kong gawin? Just because na-enjoy ko ang buhay ko, ibig sabihin, killjoy na ako, ha, Sofia? Hay nako, ilang taon na natin ito pinagtatalunan. Bahala ka na nga dyan, matutulog na ako. Padabog na sabi ni Sofia at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Naiwang nakasimangot at naiinis si Christopher dahil natulog na nga si Sofia. Gusto pa naman sana nitong makakwentuhan ng kaibigan, kaso ay tinulugan naman ito ng magaling. Kinaumagahan ay masayang gumising si Sofia. Pinaghanda niya ng almusal si Christopher. Totoong namimiss na niya ito, kaya naisa na niyang kumain sila ng sabay ngayong umaga. Hoy Christopher, gumising ka na dyan. Nagluto ako ng breakfast. Para naman makakain tayo na magkasabay. Tagal na rin natin yung hindi nagagawa eh. Pambubulabog niya rito sa may sala matapos niyang magluto ng agahan. Wow, sarap mo pa naman magluto. Ang swerte ko talaga na naging best friend kita. Pambobola ni Christopher kahit napupungas-pungas pa. Puro ka bola. Halika na kumain na tayo at maaga pa akong aalis. Akmang pupunta na sana sa kusina si Christopher nang nagring ang cellphone nito. Sinagot nito yon at pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Sofia. Si Mildred yung tumawag, Sofia. Remember her? Yung nakilala natin sa music festival? Yes, what about her? She just called. Niyayaya niya ako mag-breakfast eh. Nandun daw siya sa may Malate. So, kung okay lang sa'yo na saka na lang tayo magsabay kumain ng breakfast, pupuntahan ko sana siya. Go, sige lang. Alam ko matagal mo nang gusto makadate yun. Oo naman, hindi lang kami nagtatagpo ng schedule. Lagi kasing conflict. Sorry talaga, Sofia. Biglaan eh. Wala yun, ano ka ba? Peking ngiti at sagot ni Sofia, kahit ang totoo naman ay nasaktan siya sa ginawa ng kanyang best friend. Babawi ako sa'yo, promise. Sabi ni Christopher sabay yakap kay Sofia at nagpaalam na nga ito. Hindi lamang ipinahalata ni Sofia pero lihim siyang nasaktan. Ang totoo, college pa lamang sila ay may gusto na siya kay Christopher. Hindi lamang niya maipagtapat ang pagsinta dito dahil alam niyang babaero ito at natatakot din siyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanilang friendship kaysa sa kanyang nararamdaman. Lumipas na naman ang ilang mga linggo at hindi na naman nagpaparamdam si Christopher. Mabait naman to pero minsan talaga ay may pagka-self-centered o paminsan ay may pagka-selfish pa nga. Para itong kabuti na bigla na lamang susulpot. Yun pala, nagtatago sa babae. Isang araw ay sabay kumain si Sofia at ang kanyang kaibigan na si April. Kasamahan niya itong teller din sa bangko. Matagal na silang magkakilala. Halos sabay silang nakagraduate sa college at sabay din silang nagtrabaho bilang teller sa A1 Bank. Alam nito ang tunay na nararamdaman ni Sofia para kay Christopher. Oy Sofia, bakit nakasibangot ka? Hindi na naman nagpaparamdam yung best friend mong womanizer, no? Anong pinagsasabi mo dyan? Dapat ba 24/7 ako nakangiti?
Saka anong paki ko kay Christoph? Sanay na ako sa lokong yun. Iritableng sabi ni Sofia. Ay, ang sungit naman ni ate girl. Teka, sino yung kausap mo kanina? Yan ba yung sa clinic para dun sa plano mong artificial insemination? Ang chismosa mo talaga. Pero oo, sa clinic nga yung kausap ko. Anong update? Pangungulit pa ni April. Wala, binigyan lang nila ako ng quotation kung magkano yung magagastos. Sure ka na ba talaga dyan, Sofia? Oo naman, April. Matagal ko na yung pinag-iipunan. Alam mo namang ayoko nang mag-asawa pero gusto ko talaga maging isang ina. Kasya ba naman yung naipon mo? Hindi nga eh. Bakit ba tanong ka ng tanong, April? Bakit? Balak mo ba mag-share sa gastos, ha? Nakangiting biro niya rito. Siyempre hindi. Sapat nang naging ninang ako na magiging anak mo. Future Maring Sofia. Oh, talagang ninang ka. At dahil ninang ka, mag-co-borrower ka naman dun sa loan ko sa bangko. Kulang pa nga kasi yung naipon ko eh. Kaya kailangan ko mag-loan. Huwag kang mag-alala, maayos naman ako magbayad. Hindi ka mapapahiya sa akin, April. Saka siguro naman sa tagal ng pagkakaibigan natin may tiwala ka na sa akin. Pangungubinsi pa ni Sofia. Sige, no problem. Basta sure ka dyan sa pinapasok mo ha. Mahirap maging single mother. Pero teka, di ba mayaman yung best friend mo? Bakit hindi mo nalang hingan ng share yun? Napairap si Sofia sa sinabi ng kaibigan. Bakit ko naman siya hihingan ng share? Siya ba ang magiging tatay ng future baby ko? Kasi nga, mag-best friend naman kayo. Ganoon naman ang magkakaibigan, di ba? Nagtutulungan. So, mag-share ka nga? Kaibigan din kita, di ba? Imbes ay biro niya kay April. Napairap naman ang kaibigan. Ewan ko sa'yo, Sofia. O kaya para makatipid ka, bakit hindi na lang si Christoph ang mag-donor sa'yo? Nababaliw ka na ba, Abril de Mayo? Unang-una, ayoko siya maging tatay ng anak ko, no? Pangalawa, hindi din naman gustong maging tatay ng isang yun. Takot na lang sa responsibilidad. Kita mo nga at walang pag-asang tuminong sa babae. Okay lang, maganda naman ang lahi niya. Saka para tipid, di natural way na lang pagbubuntis ang gawin nyo. Total mag-best friend naman kayo, walang mali siya. Puro kakalokohan, April. Pag tilag ka ganyan, magaling ka. Nagsasuggest lang naman. Alam ba niya yung plano mo na yan na mag-baby na walang ama? Hindi pa, pero ikakwento ko rin pag nagpakita siya. Siyempre magiging ninang din yun. Hindi yun. I mean yung totoong nararamdaman mo for him. Don't tell me never mong sinabi sa kanya na mahal mo siya. Yun ba? Hindi pa. Never kong sinabi at never niyang nalaman ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya isarado mo yung bibig mo. Wala akong ibang sinasabihan yan, kaya pag nalaman niya, lagot ka sa akin. Diyan ka na nga. Che! Iniwan niyang tatawa-tawa ang kaibigan. Isang araw ay dumalaw sa bahay ni Sofia si Christopher. Komportable na si Christopher sa bahay na yon. Agad siyang dumiretso sa ref at kumuha ng juice pagkatapos ay umupo sa sofa sa sala para makipag-usap kay Sofia na kasalukuyang nanonood ng TV. Oh, bakit nandito ka, Christopher? May tinataguan ka na naman bang babae? Pang-aasal na bunga ni Sofia dito. Grabe ka naman. Gusto lang kitang makasama eh. Masama ba yun ha, best friend? Hala, joke ba yan? Pilosopong sabi ni Sofia. Hindi no. Bakit kasi mag-isa ka dito sa bahay? Bakit hindi ka na lang sumama sa pamilya mo? Adulting po ang tawag doon para matuto rin sa buhay. Dapat pag-aralang maging independent. Hindi lahat ng tao tulad mong irresponsable. At saka susunod na rin sa Canada yung mga magulang ko. Andun na kasi nakatira mga kapatid ng nanay ko. Hoy Sofia, nakakasakit ka na magsalita ha. Reality bites. Masakit marinig ang katotohanan, di ba, Christoph? Ang sungit mo. Nagme-menopause ka na ba? Pangungutya ni Christopher. Baliw ka. Magkasing edad lang tayo, no? 33 pa lang ako, just in case nakalimutan mo. Padabog na sabi ni Sofia. Lalaki ako. Wala namang problema kahit tumanda ako. Ikaw ba? Kailan mo plano mag-asawa o mag-anak? Napaka-personal naman yata ng tanong mo. Nakasimangot na sabi ni Sofia.
Okay lang. Meron bang ganyan sa atin? Walang personal sa atin. Mag-best friend tayo eh. Halos magkabuhol ng bituka natin eh. Ayun naman pala. So dapat alam mo na, di ba? Wala akong balak mag-asawa. Period. Sure ka ba, Sofia? Baka naman hindi mo palang nakikita yung taong para sa'yo. Wow ha? Kailan ka pa naging love doctor? Do you even believe in love? Tanong ni Sofia habang iniirapan ng binata. Oo naman oh. Naniniwala ako sa love. It's just not for me. Ang love lang na alam ko ay yung para sa pamilya ko. At sa mga malalapit na kaibigan. Saka para sa'yo, Sofia. Nyek, bakit special mention ako? Alam mo namang ikaw lang ang best friend ko. Yung tipong kung guguho ang mundo at isa lang ang masasagip ko, ikaw na yung sasagupin ko. Nambobola ka na naman. Huwag mo nga akong igaya sa mga babae mo na madali mong mabola. Uy, hindi ah. Alam mong totoo yun, Sofia. At kung may maniligaw sa'yo o may magiging nobyo o asawa ka in the future, dadaan muna sa akin yun. Hindi ako papayag na saktan ka ng kung sino mang lalaki. Pero teka, bakit nga ba never ka pang nagka-boyfriend, Sofia? Sobrang pahigan mo siguro, no? Wala akong nakikitang taong malapit sa mga katangian ng tatay ko. Hinahanap ko yung mga katangian na meron siya. Yun bang mapagmahal, maalaga, masipag at loyal. Yung siguradong hindi ako sasaktan. Kaso ayun nga, walang kapareho si tatay. Mr. Perfect pala ang hanap mo, Sofia. Parang imposible naman na never ka masasaktan sa buhay mo. Once in your lifetime, masasaktan at masasaktan ka talaga. Kasama yan sa pagmamahal eh. Package din na yan. Pangaral ni Christopher na ikinairita naman ni Sofia dahil para sa kanya, hindi kailanman magseseryoso sa relasyon ang kanyang kaibigang playboy. Ang galing mo magsalita ah. Bakit na-inlove ka na ba kahit minsan sa buhay mo? Yun bang may iba ka na bang minahal bukod sa sarili mo? Natatabang sabi ni Sofia. Sa pinakaunang pagkakataon ay umamin si Christopher kay Sofia. Grabe ka ah. Masyado kang judgmental. Oo no, may minahal na ako. At sino naman yung minahal mo, Aber? Ang malas niya sa totoo lang. Magkaibigan tayo simula college. Wala akong naaalalang may minahal ka or naging girlfriend na seryoso. Hindi ko naman naging girlfriend yun eh. Minahal ko lang. Bakit hindi mo niligawan kung mahal mo? Kasi masyado ko siyang mahal. Natatakot ako na baka masaktan ko siya o baka mawala siya sa akin kapag nasaktan ko siya. May ganun pala. Bakit hindi mo pinakilala sa akin? Gulat na gulat si Sofia sa kanyang nalaman. Hindi niya akalain na tinatalaban din pala ng pag-ibig si Christopher. Matagal na yun. Kalimutan mo na nga. Ikaw, anong meron? Bakit ang daming dokumento dito sa lamesa mo? Nag-aayos ako ng documents ko eh. Mag-a-apply ako ng loan. Napakunot ang noon ng binata. Loan? Para saan? Bakit kailangan mo ng loan? Ang dami mo namang ipon. Masinop ka, wala ka namang binubuhay. Hindi ka naman inaobligan ng pamilya mo na dumulong ka sa kanila financially. Ang dami mo na agad sinabi, Christopher. Kailangan ko ng loan kasi itutuloy ko na yung plano kong magkaanak. Sabi mo nga tumatanda na ako, di ba? Baka hindi na ako magkaanak. Mag-a-adapt ka, Sofia? Hindi. Artificial insemination. Medyo mahal kaya kulang ang ipon ko. Paliwanag ni Sofia. May plano ka pa ng ganyan. May sperm donor ka na ba? Tila na biglang tanong nito. Sa klinik na lahat yan. Sila na ang mag-aasikaso ng lahat. Naalala mo yung nirefer mo sa akin na kaibigan mong doktor? Sa klinik niya ako nakapagpa-appointment. Buti na lang nga kakilala mo yung doktor kasi dito daw sa Pilipinas, hindi pwedeng mag-artificial insemination kung single pa at walang asawa. Paliwanag ni Sofia. Oh, si Dr. Ramirez. Natuloy ka pala dun? Hindi ko alam na ganun ka kaseryoso na nagtanong ka sa akin dati. Masyado kang busy mababae. Paano ko ikukwento sa'yo? Pero ayun nga, mga kakilala lang daw niya and referred ng friends niya ang ino-offera niya ng ganitong service. Buti na lang malakas ka sa kaibigan mo. I just need to come up with 500 to 800,000 pesos para sa buong proseso na yon. Pero hindi ko naman pwedeng ubusin ang ipon ko dun. I also have to prepare for other expenses tulad ng panganganak at mga gastos sa baby. Kaya kailangan ko mag-bank loan. Wow ah,
Hindi ko alam na ganun mo pala ka gustong maging mother na willing kang ubusin ang lifetime savings mo. Kaanak ka lang. Gulat na gulat si Christopher. Marami ka namang hindi alam, Christoph. Puro sarili mo lang kasing iniisip mo. Bulong ni Sofia. May galit ka ba sa akin? Tanong ni Christopher. Hindi naman galit. Very light lang na sama ng loob. Kasi madalas naman hindi mo ako naiisip at puro lang sarili mo naiisip mo. Pumupunta ka lang sa akin kapag may kailangan ka. Pero okay lang naman kasi mag-best friend lang naman tayo. Bakit kailangan mo mag-bank loan? Bakit hindi ka sa akin humiram? I'm pretty sure alam mong kaya kitang pahiramin. Kahit nga bigay pa I won't mind. Baka mas marami pa akong pera kaysa sa bangkong inuutangan mo. Tumatawang sabi ni Christopher. Ayoko nga. Ginusto ko to I want to take full responsibility sa batang to. Ireserba mo na lang yan sa binyag dahil ninong ka na magiging anak ko. Talaga, Sofia? Kukunin mo akong ninong? Malamang. Bakit nagtataka ka pa? Kakasabi mo lang kanina na magkaibigan tayo, di ba? Wala naman. Na-excite naman ako. Nakangiting sabi ni Christopher. Hinawakan nito ang mga kamay ni Sofia. I understand that you want to take full responsibility of your baby. But please know that I'm always here for you, Sofia. Tutol man ako sa gusto mong artificial insemination, pero suportado kita dahil dyan ka magiging masaya. Kahit maloko ako alam mong I always have your back. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang nag-iisang best friend ko. Ako lang talaga dahil masama ang ugali mo. Wala naman ibang magtsatsaga sa'yo kundi ako lang Humahalakhak na sabi ni Sofia. Grabe ka talaga sa akin lagi. Teka, kailan ba mangyayari yung procedure mo sa pagbubuntis? As soon as ma-approve ako for loan, go na. Ayos ng lahat. We had a series of lab tests. Pati ang donor ay dumaan na rin sa mga preparation, sabi ni Doc. Pera na lang talagang hinihintay. Ew, di ko ma-imagine. Yan ba yung may sperm donor ka tapos you will go through the normal pregnancy? Yup. Parang hindi ko ma-imagine kung anong itsura mo kapag buntis ka, Sofia. Ang taba mo siguro. Nangaasar na sabi ni Christopher. Bahala ka dyan. Magluluto na nga ako. Masayang naghapunan at nanood ng TV ang mag-best friend. Nang paalis na si Christopher ay naging emosyonal to. Mahal kong best friend, hangad kong maging matagumpay ang plano mo. At sana alam mong nandito lang ako para sa'yo. Alam ko namang nandyan ka lagi, kahit minsan itinataboy na nga kita nandyan ka pa rin talaga. Sabihan mo ako kung kailan gaganapin ang insemination, Sofia. Gusto kong ako ang kasama mo sa araw na yun. Full support ako sa'yo. Sige, Christopher. Ipag-drive mo ako pagdating ng araw na yan. Oo naman. Good night, Sofia. Good night. Ingat pag-uwi Huwag kang kaskasero. Nang makauwi si Christopher ay hindi naman siya makatulog. Natatakot siyang magbabago ng lahat kapag nagkaanak na si Sofia. Takot siyang maiwan siya ng dalaga. Natatakot siyang magkakaroon ito ng mundo kung saan hindi siya kasali. Alam din naman niya sa sarili niya na mahal niya ang dalaga simula nang sila ay nag-aaral pa. Isa sa mga kinatatakutan niya ay kung magkakakilala ang sperm donor at si Sofia. Baka may posibilidad na maging isang pamilya mga yon at maetsapwera na lang siya lalo. Alam niyang nagiging selfish siya, pero talagang mahal niya si Sofia. Marami lamang siyang pinangangambahan. Natatakot din siyang magtapat dito dahil sa masamang tingin sa kanya ni Sofia. Makalipas ang ilang araw ay pasikretong pinuntahan ni Christopher ang klinik at kinausap ang kanyang kaibigan. Ito si Dr. Ramirez. Pinilit niya ang kaibigan na isailalim siya sa mga lab test at mga preparation at gawin siyang sikretong sperm donor ni Sofia. Noong una ay hindi rin pumayag ang doktor, but with Christopher's influence and money, ay napapayag din niya ito sa bandang huli. Nagkasundo sa Christopher at Dr. Ramirez na ililihin nilang kasunduang yon. Dumating na ang araw ng appointment ni Sofia para sa huling proseso ng artificial insemination. Nung nakaraan ay isinagawa na ni Sofia sa bahay ang mga procedure na sinabi ng doktor. At ngayong araw na ang pinakahihintay ni Sofia na pag-transfer sa kanya ng sperm ng kanyang sperm donor, na anonymous ang pangalan, pero alam niya ang medical records. Malinis naman at healthy ito ayon sa files na nabasa niya. May pinag-aralan din ito at hindi basta tambay lang sa kanto. Gustuhin man niyang usisain kung sino ito, ngunit ayaw naman sabihin sa sperm bank at ng kanyang doktor dahil confidential daw, at choice ng bawat sperm donor na magtago ng identity.
kaya hinayaan na lamang niya. Maagang sinundo ni Christopher si Sofia ng araw na yon. Pagkasakay ni Sofia sa kotse ng binata ay natawa siya sa itsura ng kanyang best friend. Bakit parang mas kabado ka pa sa akin? Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang ooperahan. Natatawang sabi ni Sofia sa kaibigan habang pinapausad na nito ang sasakyan. Ewan ko sa'yo, Sofia. Ako na naman ang napagtripan mo. Tahimik ang dalawa sa biyahe. Tila pareho nga talaga silang kinakabahan. Nang makarating sa ospital ay dumiretso sa klinik ng doktor si Sofia. Pero pagdating sa klinik ay nagpaalam si Christopher kay Sofia. Iniwan muna nito ang dalaga na nakaupo sa bench sa labas ng opisina ng doktor. May pila ng pasyente at ilan pa namang katao bago si Sofia. I just need to make a phone call. Dito ka lang muna, Sofia. Saan ka pupunta, Christoph? Iritableng tanong ni Sofia habang hila-hila ang hilalayan ng polo shirt ni Christopher. Sabi mo sasamahan mo ako para hindi ako kabahan. Bakit iiwan mo ako dito? Sandali lang ako. Urgent kasi to. Napakaklingi mo naman, Sofia. Siguraduhin mong babalik ka dito bago simulan ng procedure, ah. Oo nga, ang kulit mo. Bitiwan mo na ang t-shirt ko. Kung pinapabayaan mo na akong umalis, baka nakabalik na ako dito. Iritableng sabi ni Christopher. Ang OA mo. Bilisan mo. At lumabas nga ng klinik si Christopher. Halos 30 minuto rin itong nawala. Ang tagal mo naman, Christopher. Phone call lang, halos 30 minutes na. Importante nga, di ba? Bakit pawis na pawis ka? Nag-jogging ka ba? Nagtatakang tanong ni Sofia. Lingid sa kanyang kaalaman ay pilit hinanap ni Christopher si Dr. Ramirez na kumolekta ng sperm ni Christopher noong nakaraan. Bigla kasing kinabahan si Christopher sa plano at nais na sana nitong wag na lamang ituloy ang plano na mag-donate ng sperm kay Sofia. Natitiyak kasi ni Christopher na balang araw ay uusisain ni Sofia kung sino ang ama ng magiging anak ng dalaga. At pag nagkataon, baka masira ang pagkakaibigan nila. He can't afford to lose her. Pero nalibot na nito ang buong ospital ay hindi pa rin ito makita ang doktor. Hindi rin sinasagot ng doktor ang cellphone, kaya't bumalik na lamang si Christopher sa area kung saan naghihintay si Sofia. Ha? Intense kasi yung conversation namin ng isang client ko. Ano ba? Pati pawis ko pinakikialaman mo. Ang tagal mo kasi. Lumabas na nga yung nurse kanina. Sabi ko saglit lang at hinihintay kita. Akala tuloy niya asawa kita. Ew. Grabe, ew talaga. Ang gwapo ko kaya. Kita mo nga, inggit na inggit yung mga babae kapag nakikita nila tayong magkasama. Sus, hindi kasi nila alam ang tunay mong ugali, Christopher. Wow, para namang napakasama akong tao. Madalas kaya, oo. Nangaasar na sabi ni Sofia. Pero mahal mo naman. Oo naman, mahal kita kahit madalas kang buwisit. Natigilan sila pareho. Pareho silang biglang naging emosyonal. Oo nga eh. Ikaw lang talaga ang tumanggap sa akin ng buong buo, Sofia. Napakaswerte ko at naging best friend kita. Kaya sana, hayaan mo ring alagaan kita sa next chapter ng buhay mo sa mother. Oo naman. Dapat lagi mo akong ililibre kapag naglilihin ako, ah. Excited ka, no? Tanong ni Christopher. Siyempre, sana maging okay, no? Many times din daw kasi na hindi naging successful ang insemination. Stay positive. Sabi ni Christopher sabay akbay kay Sofia. Gusto ko talagang magka-baby, Christoph. Maluha-luhang sabi ni Sofia. Sa tingin ko yung baby na talaga ang kukumpleto sa akin. Magiging kumpleto na ang buhay ko kapag dumating na siya. Bakit kasi ayaw mong mag-asawa na lang? As if naman may nanliligaw. Maganda ako pero wala namang matangkang ligawan ako. Bawasan mo kasi ang pagkalulong mo sa trabaho, Sofia. Bahaya trabaho ka na lang kasi palagi. Hindi naman kailangan ng lalaki sa buhay. Nariyan ka naman, kaya bibi na lang ang kulang sa buhay ko. Gawa na lang tayo. Gusto mo, Sofia? Pangaasar ni Christopher, pero maging ito ay nabigla sa sinabi nito. Pakabaliw mo talaga. Nakakadiri kang lalaki ka. Pairap na sabi ni Sofia. Grabe ka naman, Sofia. Teka nga, matanong ko lang. Kahit kailan ba hindi ka nagkagusto sa akin? I mean, halos lahat ng babae sa campus ng panahon natin na nagkakandara pa makausap na lang ako. Ikaw ba, Sofia? Hindi na nakasagot si Sofia. Naputol ang kanilang pagkakwentuhan nang dumating ang nurse.
mula sa loob ng klinik ng doktor. Miss Sofia, ready na po kayo? Tanong ng nurse. Tumango naman si Sofia. Tara na? Kabadong tanong ni Sofia kay Christopher. Sabay na silang tumayo sa kinauupuan. Bago pumasok sa klinik ay tumigil si Christopher sa paghakbang at niyakap si Sofia. Ano ka ba? Mas madrama ka pa sa akin? Ikaw ba magpapabuntis ha, Christoph? Hindi naman umimik si Christopher. Pumasok na ang dalawa at isinagawa na nga ang proseso ng artificial insemination. Hinintay rin ni Christopher makapahinga si Sofia pagkatapos ay hinatid dito sa bahay ang dalaga. Naging normal ang sumunod na isang buwan ng kani-kanilang buhay. Nang makaisang buwan simula nang isagawa ang proseso sa insemination, ay nagtungo muli sa klinik ng doktora niya si Sofia. Umuwing malungkot na malungkot si Sofia. Tinatawagan siya sa telepono ni Christopher, pero hindi niya ito sinasagot, kaya't napagdesisyonan na lang ni Christopher na puntahan si Sofia. May pakiramdam itong hindi naging maganda ang resulta ng pagpunta ni Sofia sa doktor. Nagulat si Sofia nang kumatok sa kanyang kwarto si Christopher. Sa sobrang close nila ay may sariling susi na sila sa bahay ng isa't isa. Sofia, andyan ka ba? Tanong ni Christopher habang kumakatok. Wala ako dito. Inis na sagot naman ni Sofia. Naman buksan mo na ang pinto. Alam mo namang gagawin ko din ang paraan na makapasok ako dyan, di ba? Lumabas ng silid ang dalaga na magto ang mga mata. Lalo siyang naiyak nang nakita niya si Christopher. Napayakap siya dito habang umiiyak. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Christopher. Siyempre hindi. Umiiyak nga, di ba? May okay bang umiiyak? Supla niya sa lalaki. Naupo sa sofa sa sala ang mag-best friend. Hindi na ata talaga ako magiging nanay, Christopher. Simula ni Sofia pagkaupo sa sofa. Bakit? Ano bang sabi sa klinik? Ayun nga, fail nga daw. Nagka-period ako so hindi nabuo. Negative din ang result ng pregnancy test. Hindi ko maintindihan, Christoph. Perfect match kami ng donor Mataas din daw ang success rate. Hindi ko talaga maintindihan. Nakaka-frustrate at nakaka-disappoint sobra. Umasa na ako at lahat ng ipon ko naubos ko dun. Nag-uutang pa nga ako tapos wala rin pala. Nakakasama ng loob. Everything's going to be okay, Sofia. In a perfect world, oo. Ganyan nga. Baka sa world mo, oo. Everything will be okay. Pero sa mga katulad ko, sa mga normal na tao na may normal na estado sa buhay, hindi na applicable. Teka, bakit inaaway mo ko? Nagtatakang tanong ni Christopher sa umiiyak na dalaga. Sorry na, Christopher. Frustrated lang ako. Bakit ka namumutla? Pinapawisan ka pa yung lakas ng electric fan. Nadjujebs ka ba? Bigla ay natawa si Christopher. Akala nito ay seryoso ang dalaga sa pag-iyak, pero napansin pa talaga ang binata. Hindi no, mainit kaya. Wala kasing aircon dito sa sala mo. Katwiran nito. Sorry hindi centralized ang aircon dito. Tara na nga lang, kain na lang tayo. Libre mo ko Wala akong pera. Alam mo naman naubos ng ipon ko. Ginusot na lamang ni Christopher ang buhok ng dalaga at tinawanan. Dinala ng binata ang kaibigan sa isang restaurant na madalas nilang kainan. Lumipas sa mga linggo, paminsan-minsan ay nagkikita pa sila para kumain o magkape, kaya't akala ni Christopher ay okay na at nakamove on na si Sofia. Nagulat na lamang ang binata ng isang araw ay magpaalam si Sofia. Bakit ka manilibre dito sa buffet, Sofia? Hindi ba't malaki pang kailangan mong bayaran dun sa naloan mo? Tanong ni Christopher sa kaibigan habang kumakain sila. Wala lang. Gusto lang kitang ilibre. Lagi na lang ikaw nanilibre sa akin Yung totoo. May sasabihin ka na ikakalungkot ko, no? Kilala kita Sa tinagal-tagal ba naman ng pagkakaibigan natin, alam ko na mga style mo, Sofia. Napakakuripot mo kaya, at pag nanlibre ka, ibig sabihin may sasabihin kang ikakalungkot ko. Ano ang sasabihin mo? Sabihin mo na at marami na rin naman tayong nakain. Pangungulit ni Christopher. Kasi nga di ba nga, nag-fail yung pangarap kong maging nanay? Tapos may utang pa ako. Naubos din yung ipon ko. Kaya nakapag-isip-isip ako na sumunod na sa tita ko sa Canada. Hindi ko muna sinabi sa'yo kasi hindi pa naman sure. Nahihiya naman ako kung pati sa pagpunta sa Canada, fail na naman. Ngayon ko lang sinabi kasi nasiguro ko nang na-approve na yung visa ko. And may ticket na rin ako, Christoph. Masayang anunsyo niya na halatang ikinalungkot ng kausap.
Seryoso ka ba dyan, Sofia? Gulat na tanong ni Christopher. Ang totoo, hindi nito ma-imagine ang buhay na wala si Sofia. Totoo na may mga araw na napapabayaan nito ang dalaga dahil sa pamababae nito. Pero at the end of the day, alam nitong si Sofia pa rin ang gusto nitong makasama o makita sa araw-araw. At kahit anong oras nitong gustuhin nitong makita. Oo naman, seryoso ako, Christoph. May ticket na nga ako eh. Sagot ni Sofia. Wow. Yun lang ang nasabi ni Christopher. Yun ang talaga masasabi mo, Christopher? Wow? Eh bakit? Ano bang gusto mong sabihin ko? Gusto mo bang magtatalon ako sa saya, Sofia? Eh bakit ang sarcastic mo? Hindi ako sarcastic, Sofia. Gusto mo lang kasi pati reaction ko ikaw ang masusunod. Lahat kasi gusto mo nakaplano. Gusto mo lahat safe. Gusto mo lahat secure. Ayaw mo ng risk. Ayaw mo ng nakakatakot. Ayaw mong lumabas sa comfort zone mo. Tapos ngayon bigla kang aalis nang hindi ko alam. Hoy, teka. Bakit ang dami mo nang sinabi? Saan galing yun, Christopher? Hindi mo alam? Akala ko ba ako yung insensitive sa atin, Sofia? Ano mang kinagagalit mo? Ano pinagpuputok ng butsi mo? Di ba gusto mong mag-take ako ng risk? O ito na. Pero bakit ngayon parang galit ka? Gigil na tanong ni Sofia. Ibinaba na ang hawak na kutsara at tinidor sa plato dahil nawala na ng gana sa inaasta ni Christopher. Hindi mo alam? Ano, okay lang sa'yo na maghiwalay tayo, Sofia. Pupunta ka ng Canada tapos ako nasa Pilipinas. At sa lahat ng plano mo, hindi ako kasali. Akala ko ba mag-best friend tayo, Sofia? Pero lagi mo akong ine-exclude eh. Sa pagkakaroon mo ng baby, sa pagpunta mo sa Canada, inisip mo ba ako? Sinali mo ba ako sa mga plano mo? Tila nanunumbat na tanong ni Christopher na lalong ipinagtaka ni Sofia. Wait lang ah, bakit parang ako ngayon ang masamang kaibigan sa atin? Ang tanong, may oras ka ba para makinig sa akin, Christopher? Wala naman, di ba? Kasi puro pa mababaeng naiisip mo. Bakit ko sasabihin ng mga plano ko sa'yo, wala ka naman pakialam? Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Akala mo ba kinakatawa ko na kapag may problema ka lang sa mga babae mo saka mo ko naaalala? Tapos ngayon kung umasta ka, parang ang laki ng pagkakamali ko. Ganti ni Sofia sa panunumbat ni Christopher. Paano mo nalamang wala akong pakialam, Sofia? Sinubukan mo bang sabihin sa akin? Sinubukan mo ba akong tanungin? You know what, Christopher? This is useless. Walang pupuntahan tong pag-uusap natin. So pati yung sa Canada na plano mo na rin agad. Ano bang masama kung planuhin ko ang buhay ko? Hindi lahat irresponsableng kapareho mo, Christopher. Grow up. Kaya wala kang matinong relasyon dahil napaka-immature mo pa rin hanggang ngayon. Sorry, hindi ako kasing perfect mo, Sofia. Wala kang sense kausap, Christopher. Lalo ka na. Pabalang namang sagot ni Christopher sabay tayo sa kinauupuan. Nagdabog palabas ng restaurant si Christopher. Naiwan na maluha-luha si Sofia. Hindi sila nag-usap ng 2 o 3 linggo. Hanggang dumating ang araw ng pag-alis ni Sofia papuntang Canada. Nagmatigasan sila. Hindi na niyaya ni Sofia si Christopher na magkita sila o magpahatid sa airport. Hindi rin naman ito nagpresintang ihatid siya. Naghintay siya ng text nito pero hanggang sa huli ay natiis pa rin talaga siya ng kaibigan. Masama ang loob ni Sofia pero naisip niyang sanay na naman siya sa lalaking yun. Hindi rin maintindihan ng ugali na tiniis niya sa mahabang panahon ng pagkakaibigan nila. And now, they refuse to reach out to each other. Masakit kay Sofia pero hindi na niya ininda. Mabilis ang panahon and they just live their own lives. Hindi na nila namalayan na 7 taon na pala ang nakalipas. Isang araw ay may nag-send ng chat message sa social media platform ni Christopher. Hi handsome, sabi sa chat. Hindi pinansin ni Christopher ang message. Tapos na siya sa pambababae. Hindi na siya interesado sa mga nagpapakita ng motibo sa kanya. Matapos ng ilang minuto ay nakatanggap muli siya ng isa pang message. Ang sungit mo naman? Hindi muli sumagot si Christopher sa mensahe. Online ka pero hindi namamansin. Ano yan? Hindi ka na bababaero ngayon? Nagbago ka na ba? Pero feeling ko mahilig ka pa rin sa sisig. Muling chat nito sa kanya. Naintriga si Christopher dahil tila kilala siya na nagpapadala ng mensahe. I don't have time for this, okay? Stop bugging me. Hindi natiis na sagot ni Christopher. Ang sungit mo naman. Hindi mo ba ako na-miss?
Ang tagal nating hindi nagkita o nag-usap tapos ganyan ka naman kasungit. Nakakatampo ka naman. Hanggang ngayon yata galit ka pa rin sa akin. Tila binuhusan si Christopher ng malamig na tubig sa kaba. Sofia? Mabilis niyang tanong sa kachat. Sus, kala ko nakalimutan mo na ako eh. Reply ni Sofia with laughing emoji. At nagtuloy-tuloy na ang batuhan nila ng chat. Nakangiti sila pareho habang nagtatype ng mga mensahe sa isa't isa. Anong balita sa'yo, Sofia? Kumusta ka? Wow, it's been 7 years. Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang rin naman. Nasa Canada ka pa ba? Oo, pero pauwi ako riyan sa Makalawa. Naghahanap sana ako ng susundo sa akin sa airport eh. Baka may kakilala kang available sa mundo at manlibre na din. Pangaasar ni Sofia. Puro kakalokohan. Send me the flight details at ako nang susundo sa'yo. Ililibre na rin kita sa paborito mong restaurant. Promise yan ha? Libre yan ha? Siyempre naman. Pati breakfast, lunch, dinner at coffee mo sagot ko. Nakangiting reply ni Christopher. Matapos ang kanilang palitan ng chat messages, ay hindi maipaliwanag ni Christopher ang kanyang nararamdaman. Pinaghalong kaba, excitement, takot at saya ang laman ng puso niya. Biglang napalitan ng pangamba ang kanyang mga nararamdaman. Naalala niya ang ginawa niyang pagpapalit ng specimen ng donor ni Sofia. Hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya kahit matagal na yon ay kasalanan pa rin yun kay Sofia. Kaya naman dahil sa guilt ay nagtungo siya sa bar at naglasing. Sa bar ay nakita sila ng kanyang matalik na kaibigan na si Rudolph. Pare, naglalasing ka na naman? Tanong ni Rudolph sabay tapik sa braso ni Christopher. Napalingon dito si Christopher habang lumalagok ng whiskey sa may bar counter ng bar. Tumabi sa kanya si Rudolph. Bakit ba? Nanay ba kita? Inis niyang tanong sa bagong dating na kaibigan. Loko ka talaga. Ano bang meron at nadadalas ang pag-iinom at paglalasing? Don't tell me broken-hearted ka. Excuse me. Ako pa ba mabubroken-hearted sa babae? Never. Mga babae naghahabol sa akin. Hindi naman ako kahit kailan masasaktan ng mga babaeng yan eh. Maliban na lang siguro kay Sofia. Sofia? As in, Sofia your best friend since college? Tanong ni Rudolph. Meron pa bang ibang Sofia sa buhay ko? Nabubulol na sabi ni Christopher. Lasing na lasing siya at hindi na niya mapigil ang kanyang mga sinasabi. Akala ko ba wala kang gusto dun? Sabi mo, parang kapatid mo na yun. Yun naman ang sinasabi ko sa lahat ng tao simula bata pa kami eh. Wala akong pinagsasabihan kahit isa ng totoo kong nararamdaman para sa kanya. Bakit naman? Kasi matindi ang tama ako sa babaeng yun. Mahal na mahal ko yun. Bakit mo ginawang best friend? Bakit hindi mo siya niligawan kahit minsan? Kasi alam kong gagawa ko. Babaero ako. Hindi ko kaya magbago at ayoko siyang masaktan. Natatakot ako na kapag naging kami na hindi mag-workout. Hindi lang girlfriend ang mawawala sa akin. Pati best friend ko mawawala. At hindi ko kaya yun, man. Ang drama mo, pare. Pero paano yan? Hindi ba't nasa Canada na siya? Pauwi na siya dito sa Pilipinas sa Makalawa. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikiharapan ng hindi nagigilty. Teka. Bakit hindi mo siya sinundan nung nag-Canada siya? Mayaman ka naman ah. Medyo hindi kami okay nung umalis siya. Umalis siyang magkaaway kami, bro. Lagi naman kayo nag-aaway nun at nagbabati rin naman kayo. Kung ako sa'yo, susunod ako sa Canada. Alam mo pare, may malaki akong kasalanan sa kanya Nagpa-artificial insemination siya para magkaanak. Kilala ko ang may-ari ng klinik at ospital na yun. Hindi ko matanggap na magkakaroon si Sofia ng buhay na hindi ako kasali. Hindi ko matanggap na may posibilidad na mapunta siya sa ibang tao. Kaya't pinalitan ko yung specimen galing sa donor. Pinalitan ko yun ng akin para ako maging tatay na magiging anak ni Sofia. Hindi naman natuloy. Hindi naman nabuo ang bata, di ba? Nakwento mo yun dati. Kaya nga ako nagigilty Naubos ang ipon niya at nagka-loan pa siya sa bangko just to fund the procedure and fulfill her dreams of being a mother. Nag-fail yun dahil siguro hindi kami compatible. Nako, malala nga yan. Alam ba ni Sofia? Siyempre hindi. Baka lalong magalit sa akin yun. Wala akong pinagsasabihan kahit sino. At sobrang kaba ko sa muli naming pagkikita.
Huwag kang mag-alala. Your secret is safe with me, bro. Pero nagulat si Rudolph na tulog na pala ang kausap. Inakay nito papuntang kotse si Christopher at hinatid pa uwi. Nang dumating ang araw ng pagdating ni Sofia, ay maagang naghanda si Christopher. Bumili siya ng mga paboritong bulaklak ni Sofia. Isang oras bago ang pagdating ng eroplano ni Sofia ay nasa airport na si Christopher. Nang sa wakas ay dumating si Sofia ay dali-dali itong sinalubong ng binata. It's so nice to see you. You look great. I have flowers for you. Namiss kita sobra. Salubong ni Christopher sabay yakap ng mahigpit kay Sofia. Nagulat na lamang siya nang may humila sa kanyang shirt. Why are you hugging my mom? Tanong ng isang bata na tila nasa 5 o 6 na taong gulang. Gulat na gulat si Christopher. Tila ba nananalamin lang siya. Kamukhang kamukha niya ang bata noong ganitong edad niya. Sino to? Gulat na tanong ni Christopher kay Sofia. Anak ko, inaanak mo yan. Nakangiting sagot ni Sofia at binalingan ng anak. Marco anak, mag-bless ka sa ninong mo. I don't even know him. I don't want him to hug you, Mom. Pilyong sabi ng bata. Nagkaanak ka sa Canada, Sofia? Imbes ay curious na tanong ni Christopher. Oo, yan pa palang isang sorpresa ko sa'yo. Naalala mo na ang nagtulak talaga sa akin na mag-Canada ay dahil hindi naman naging successful yung artificial insemination ko. Plus, kailangan kong makaipon ng pambayad sa bangko. Gulat na gulat ako nung pagdating ko sa Canada. Hindi ako nagkaka-period. Nagpa-check up ako sa OB-GYN at doon nila sinabi na buntis ako. Hindi rin ako makapaniwala na posible pala yun. Paano nangyari yun? Akala ko ba nagka-period ka nun? Oo, pero sabi ng doktor, may mga instances daw na nagkaka-period talaga ang isang babae bago malaman na buntis. Kumbaga, may pahabol na period, then eventually lalabas na ang symptoms ng pregnancy. Also, they called it implantation bleeding. Hindi gaanong kalakas ang period ko noon, pero inassume ko na agad na hindi ako nakabuo. Sabi ng doktor, mas mainam pala na after implantation bleeding, saka ako kumonsulta sa doktor noon. Sa disappoint ko noon, tumakbo agad ako sa doktor. Kaya yun, hindi na-detect ni Doc dito sa Pinas na buntis ako. Hindi siguro masyadong high-tech ang mga clinics dito sa atin compared sa Canada. Saka hindi talaga ako nakakaramdam ng mga symptoms ng pagbubuntis. Kaya akala ko talaga failed ang insemination. At buti na lang mali ang diagnose ni Doc noon. Kaya yan, may gwapo ka ng inaanak, best. So, ibig mo sabihin, anak ko yan? Anak mo yan at anak yan ng sperm donor mo? Tanong ni Christopher. Malamang, alangan namang anak ng kapitbahay. Natatawang sabi ni Sofia. Laki ng paghihirap ko dyan. Alam mo na, nagkautang-utang ako ng almost 1 million. Pero sulit na sulit naman. Kita mo naman ang gwapo at smart din yan. Dagdag pa ni Sofia. Oo nga, ang galing. Congrats ha. Swerte mo, ang gwapo siguro ng daddy niya at smart din. Oy, grabe ka naman. Maganda naman ako at smart din ha. Apila ni Sofia. Oo na, pero hindi mo naman siya kamukha eh. Mas kamukha siya ng tatay siguro niya. Naisip ko rin yan. O siya, magkakwentuhan na lang ba tayo dito sa gitna ng hallway maghapon? 7 taon kitang hindi nakita, Christoph. Napansin ko na mas gwapo ka at macho ngayon ha. Kamusta ba? Totoo bang matino ka na ngayon ha? Baka naman ekos lang yung sinabi mo sa akin sa chat. Pabirong usisa ni Sofia na ikinangisi niya. Nagbago na nga. Tara na nga, akin na yung gamit niyong mag-ina. Kumain silang 3 sa paboritong restaurant ni Sofia. Tahimik si Christopher habang kumakain at gulong-gulo ang kanyang isip. Para silang pinagbiyak na bunga ni Marco. Kuhang-kuha ng bata ang kanyang mga mata, ilong at bibig noong bata pa siya na hindi naman alam ni Sofia sapagkat bago pa sila magkakilala ay nasunugan ng bahay sina Christopher at wala ni isang litrato niya ang natira noong bata pa siya. Pero malinaw sa isip ni Christopher ang itsura niya noong kabataan niya. Naging mas prominent and firm na ang itsura niya ngayon dahil umedad na siya at nag-gym. Tapos may balbas pa. Kaya siguro hindi napupunan ni Sofia ang pagkakahawig nila ni Marco. Saan kayo mag-i-stay na mag-ina? Bigla ay tanong ni Christopher matapos pagmasdan ng mag-ina. May nakuha kaming apartment na malapit lang din dito. Kakilala ko ang may-ari kaya nakapagpa-reserve ako bago kami umuwi ng Pilipinas.
Bakit hindi na lang kayo sa bahay ko magstay? Alok ni Christopher. Alam niyang hindi papayag si Sofia, pero sinubukan na rin niya itong alokin. Naisa na niyang makilala at makausap ng matagal ang anak nila. Nako, magulo tong batang to. Maaabala ka lang, Christopher. At saka ayokong makita niyang iba't ibang babaeng kasama mo, no? Baka magmana pa sa iyong inaanak mo. Pangaasar ni Sofia. Grabe ka. Nagbago na nga ako. Matagal na. Depensa ni Christopher. Talaga ba? Kailan pa? Matagal na nga. Ang kulit mo rin. Bakit ba kayo mga babae ang hirap papaniwalain? Sa loob ni Christopher ay gusto sana niyang sabihin na nagbago na siya simula nang umalis patungong Canada si Sofia. Oo na. Naniniwala na ako. Tugon ka na agad dyan. Paano, tara na ba? Tapos na kaming kumain ni Marco. Sige, tara na. Inalalayan ni Christopher ang mag-ina na makasakay ng kotse. Sure ba kayong ayaw niyo munang mamasyal? Marami ng magagandang pasyalan dito sa Maynila para sa mga bata, Sofia. Tanong ng binata habang nagmamaneho papunta sa tutuluyan ni na Sofia. Ilang saglit pa ay narating na nila ang apartment. Agad niya pinagbuksan ng pinto ang mag-ina at ibinaba ang gamit ng mga ito sa kotse. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila ang may-ari ng apartment para ibigay kay Sofia ang susi ng apartment. Maluwag naman ito, hotel type. At safe din dahil may sariling gate ng buong apartment building. Dalawa ang silid nito na may kama na ring nakaabang. Bedsheet ang mga una na lang ang kulang. May sala ito, may kusina, maluwag ang banyo at may laundry room din sa likod. May aircon na ring nakakabit at ilang kagamitan. Medyo mahal sa regular apartment sa Manila. Pero ayos na rin yun dahil hindi na kailangan ni Sofia na bumili ng malalaking kagamitan sa bahay. May sofa na rin doon at 60 inches na TV saka refrigerator. Konti na lang ang bibilhin nilang mag-ina na kulang sa apartment. Paano? Ayaw niyo talaga mamasyal? Pangungulit pa rin niya nang maihatid sa loob ng apartment ang mag-ina. Pagod pa kami eh. Mamaya nga isasaglit kami sa mall para bumili ng kulang na gamit dito sa apartment. Gusto ko muna sanang makapagpahinga kami kaya hindi talaga muna kami pwedeng mamasyal. Samahan ko na kayo sa mall. Wag na, walking distance lang naman ang mall dito. Alam kong busy kang tao, kaya salamat na lang. Teka, okay ka lang ba, Christopher? Masyado mo naman ata akong na-miss. Huwag ka mag-alala, magtatagal naman ako dito sa Pilipinas eh. Marami pang ibang araw para mamasyal. Siyempre naman, na-miss kita. Bakit ako ba hindi mo na-miss? Na-miss din, pero slight lang. Natawa na lang si Christopher. Ipasyal kaya natin bukas si Marco. Muling nangulit si Christopher. Ano ka ba, Christopher? Gaya ng sabi ko kanina, magtatagal naman kami dito. Huwag ka nga atat. Kailangan namin magpahinga at mag-adjust sa time zone at klima dito sa Pilipinas. Ang arte mo naman. 7 taon ka lang nawala. Hindi ka na agad sanay sa Pinas. Biro nito. Aba, syempre naman. Nasanay ako ng 7 taon sa lamig, no? Bahala ka nga dyan kung ayaw mong maniwala. Weekend na lang tayo magkita. Inirapan ni Sofia ang kaibigan. Binalingan naman ng tanong ni Christopher ang bata. Marco, do you want to ride the sports car on Saturday? Biglang nagliwanag ang mata ni Marco. You have a sports car? Manghang tanong ng bata na biglang tila nabuhayan ng dugo. Well, let's just say I have quite a few. Nakangiting sabi ni Christopher sa bata. Masaya siya at nahuli niya ang kiliti nito. Wow, amazing! Tawang-tawang sabi ng bata, hindi pa man napapatunayan na totoo ang sinasabi ni Christopher. I want to ride to your sports car, Ninong! Sure, dude. I'll pick you up on Saturday so you can see my sports car. We can also go for a swim. Does it sound good, huh? You also have a swimming pool, Ninong? Lalong namilog ang mga mata ng bata. Sports car, swimming pool, and a whole lot more, Marco. I guess I'll see you on Saturday then. Nakangiting sabi ni Christopher. Para siyang natutunaw na makitang nakangiti at excited ang kanyang anak. Yes po, Tito Ninong. Sa sobrang tuwa ay napayakap ang bata kay Christopher. Nararamdaman niyang maiiyak na siya sa tuwa, kaya't nagpaalam na siya sa mag-ina. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman nang unang beses siyang yakapin ng kanyang anak. Nang buong linggo ay naging abala si Sofia at Marco na makipagkita sa mga kamag-anak at kaibigan.
Si Christopher naman ay halos hindi makafocus sa kanyang trabaho. Naging abala din siya sa paghahanda sa mga sorpresa niya sa mag-ina, lalong-lalo na kay Marco. Ibinakarwash niya ang kanyang mga sports car. Nagpabili din siya ng trampoline at nagpalagay ng playground kalapit ng swimming pool. Nagpabili din siya ng mga laruan at nagpahanda ng mga pagkain para sa Sabado. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay na araw ni Christopher para makasama ang kanyang anak. Sinundo niya ang mga ito sa apartment. Tumakbo agad si Marco palabas ng bahay nang makita ang bagong-bago at makintab na kotse ni Christopher. "Wow, this car is amazing, Ninong!" Pasigaw na sabi ni Marco at lalo itong natuwa nang nakasakay na sa loob ng kotse. "Just wait till you see my home, Marco." "You have more surprises?" Tuwang-tuwang tanong ng bata. Hindi sumagot at tumawa lamang si Christopher. Nang makarating sila sa bahay ng binata ay manghang-mangha si Marco. "Parang castle ang bahay mo, Tito Ninong," manghang sabi ni Marco. "Halika sa pool area, may ipapakita ako sa'yo." Yaya ni Christopher kay Marco. Naghawak kamay sila at tumakbo papunta sa pool area. Tahimik lamang si Christopher, pero ang saya niya nakahawak kamay niya ang kanyang anak. Si Sofia naman ay nakasunod lang sa dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ng bata nang makita ang bouncy castle, trampoline at playground sa tabi ng pool. Meron ding isang lamesa na puno ng mga bagong laruan. Tumakbo si Marco at nagsimula ng maglaro. "May playground at bouncy castle ka dito? Bakit meron ka niyan? Matagal na ba yan, Christopher? May anak ka na ba?" "Bago lang, at wala akong anak, Sofia." Nakangising sabi ni Christopher. "Oh my gosh. So, pinakabit mo lang yan para kay Marco? Bagong bili lahat yan? Ang daming laruan at mga pagkain na." "Oh, bakit naman hindi? Inaanak ko naman ng anak mo at ngayon lang kami nagkita. Wala namang masama kung ibibigay ko kung ano sa tingin ko makakapagpasaya sa kanya. Second dad niya ako, kaya masaya ako na napapasaya ko siya sa simpleng bagay." "Uy, nagmamature ka na nga talaga ah." Buska na naman ni Sofia sa kanya. "Siyempre naman." "Oy, Christoph, baka gusto mo na rin magkaanak ha?" Natatawang suwestyon ni Sofia. "Wala naman sigurong masama kung gugustuhin ko magkaanak na, di ba?" "Wala naman nga masama dun. Nagulat lang ako kasi dati ayaw mo naman magkaanak. Tapos ngayon para kang daddy kay Marco. Alam kong sabik si Marco sa ama. Kaya thank you dahil nagbago ka na talaga. Akala ko nga hindi na kita mahahagilap after mo kaming ihatid sa apartment eh." "People change, Sofia." "Well, kung sino man yung malas na magiging nanay ng anak mo, good luck na lang talaga." Nasaktan si Christopher sa sinabi ni Sofia. Alam naman niyang may katwiran ito, pero masakit pa rin para sa kanya na marinig na manggaling mismo kay Sofia ang mga katagang yun. Noon ay sanay na siya sa mga pabirong salita ni Sofia kahit may katotohanan. Pero ngayon, hindi pa rin nagbabago ang tingin nito sa kanya at may anak na sila. Nasasaktan na siya. Tumatagos na ang bawat salita nito sa kanya. Siguro nga dahil nag-mature na siya. "Sobra ka naman magsalita, Sofia." Nakangiti niyang sabi kahit nasa loob ay nasasaktan. "Uy, joke lang. Ang sensitive mo naman. Ibig ko lang naman sabihin dun alam ko naman kasing babaero ka. Pero sabi mo naman nagbago ka na. So sige na, babawiin ko ng sinabi ko bago pa tayo magkapikunan ulit tulad ng bago ka nagpunta sa Canada." "Oo nga no. Akala ko nga hindi na tayo magkikita kahit kailan eh." "Hindi naman siguro mangyayari yun. Mag-best friend tayo eh." Teka, hindi ka pa nagkakwento. Kamusta ka sa Canada? Kamusta naging buhay mo dun? Kayo ni Marco?" "Mahirap. Super. Nagsisimula pa lang ako magtrabaho dun tapos nalaman kong buntis ako. Struggle talaga. Pero ito, dahil sa sipag at dasal, kahit paano naman nakapundar at nakaipon. Siguro konting push na lang, baka magnegosyo na lang ako dito sa Pilipinas. Mas gusto ko rito kaysa sa Canada. Ikaw? Kamusta ka dito, Christoph? Nakailang dates ka ba simula nang umalis ako dito? Saan ka na nagtatago pag may babaeng naghahanap sa'yo?" Dire-diretsong sabi ni Sofia. "Wala no?" Maiksing sagot ni Christopher. "Anong wala?" "Never na ako nakapag-date mula nang umalis ka. Nag-focus na lang ako sa family business. Nalungkot kasi ako nung umalis ka. Tapos ayun, nagdire-diretso ng pagbabago ko." "Ang drama mo, best."
Naputol ang kanilang pagkakwentuhan nang lumapit si Marco. Tito Christopher, come with me. Let's go for a swim. Sure, magbibihis lang ako. Nagbihis nga si Christopher ng panglangoy at masayang nag-swimming ang dalawa. Makalipas ang ilang oras ay tinawag na sila ni Sofia at niyayang kumain. Halina kayo, naghanda kami ni Manang ng merienda. Magpahinga na rin kayo at kanina pa kayo naglalaro dyan sa tubig. I'm okay, Mom. I'm not hungry or tired. I just want to play with Tito Ninong Christopher. Maglalaro po ulit tayo mamaya. Kumain na muna tayo, anak. Sabi naman ni Christopher. Hindi umalma ang bata sa pagkakatawag niya dito ng anak. But Tito Ninong, I'm not hungry. I just want to play with you. Kailangan nating sumunod sa mami mo. Baka paluin niya tayo pareho. Pagpapatawa pa ni Christopher. Tumawa ang bata at sumunod na rin sa kanya. Masayang kumain ng tatlo. Para silang isang maliit pero masayang pamilya na nagtatawanan at nagkakwentuhan. Nang hapon na ay nagaya ng umuwi si Sofia. Pack your things up, anak. Uuwi na tayo maya-maya. Utos ni Sofia sa anak na nakikipaghabulan kay Christopher sa may playground. What? Uwi na po agad? Why can't we stay here for tonight, Mom? Apila ng bata. No, anak. Naaabala na natin ng Tito Christopher mo. No, it's okay. You know you're always welcome to stay here. Kahit nga dito pa kayo tumira, walang problema eh. Mag-isa lang naman ako dito kasama ang mga kasambahay. Sige na po, Mom. Please. Pakiusap ni Marco sa ina. Fine, but we'll go home tomorrow morning, okay? I have things to do, son. Yay! We will stay here with Ninong. Thank you, Mommy. Lambing ng bata sabay yapos kay Sofia. Ipinaayos agad ni Christopher ang isa sa mga guest rooms ng kanyang mansyon para doon matulog ang mag-ina. Nagpaluto siya ng maraming hapunan para pagsaluhan nilang tatlo. Wow! These are all my favorite foods. How did you know these are my favorites, Ninong? Masayang tanong ng bata. Actually, I didn't know. These are all my favorites too, Marco. Nako, favorite niyang chicken fingers, lasagna, embutido at ham, Christoph. Pareho pa talaga kayong magninong ng mga paborito. Nakangiting sabi ni Sofia. Natahimik lamang si Christopher at ngumiti kay Sofia. Pati paboritong pagkain ay pareho pa silang mag-ama. Masaya silang kumain ng hapunan. Sa loob-loob ni Christopher ay sana magtagal pa ang dalawa sa kanyang bahay. Naisip niya kung ipagtapat na kaya niya kay Sofia ang ginawa niya sa ospital noon. Ano kaya ang magiging reaksyon nito? Matapos ang masayang hapunan ay pumasok na sila sa kanilang kwarto. Hindi makatulog ng gabing yun si Christopher. Ngayon lamang niya nakilala ang kanyang anak at kung bibigyan ng pagkakataon, ay gusto sana niya itong makasama at makitang lumaki. Naputol ang kanyang agam-agam nang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya nang makita si Marco na nakapangtulog na at tila humihikbi. Is everything okay, son? Nag-aalalang tanong ni Christopher. Can I sleep beside you, Tito Nino? I had a bad dream and my mom is asleep. Sure, come here. Pinahiga ni Christopher sa kanyang tabi si Marco. Saan ka ba takot? Sa monsters po. Monsters are not real, son. I know po, pero I get really scared when I think of them. Mag-isip ka lang ng magagandang bagay or ng masasayang moments kapag nakakaramdam ka ng takot. Sige po. Pumikit si Marco at tila nag-iisip ng magagandang bagay. Ayan, I'm not scared na po, Ninong. Ano namang masayang moment o magandang bagay ang inisip mo? Would you like to share it with me? Inisip ko po yung nakasakay tayo sa sports car mo. And yun pong naglalaro tayo sa garden at yung nagsiswimming tayo. Tapos hindi na po ako natakot. Thank you po, Tito Ninong. Tatandaan ko po yan kapag umuwi na kami sa Canada ni Mommy. Biglang nalungkot si Christopher. Maisip pa lamang niya na hindi na niya makikita ang anak niya, ay parang nawawasak na ang puso niya. I'll miss you and your mom kapag bumalik na kayo sa Canada. Malungkot na pag-amin ni Christopher. E di, sumama ka na lang po sa amin ni Mami sa Canada, Tito Ninong. Ngumiti lamang si Christopher. Puro kakalokohan. Matulog ka na nga para makapaglaro pa tayo bukas bago kayo umuwi. Natulog sila na nakayakap si Marco kay Christopher. Nang umaga na at oras na para umuwi ay hindi maipinta ang mukha ni Marco.
Halatang ayaw pa nitong umuwi. Huwag ka mag-alala, babalik naman kayo dito eh. Sabihan mo lang ako kung kailan mo gusto mamasyal at ipapasyal kita. Pangako. Halo ni Christopher sa batang nagtatampo. Nakaluhod siya para magpantay sila ng mata. Nagliwanag ang mukha ni Marco. You promise? I promise, Marco. Malungkot din si Christopher nang umuwi na ang mag-ina. Pero naging madalas ang pag-uusap at pagkikita ni na Sofia at Christopher. Kaya naman, nang minsang hindi nagpaparamdam si Christopher, ay nag-alala na si Sofia at Marco sa binata. Isang araw ay napagpasyahan ni Sofia na puntahan sa bahay nito si Christopher. Pagdating sa mansyon ay ang katiwala lamang ni Christopher ang humarap kina Sofia. Hi Manang, nasan po si Christopher? Ilang araw na po kasing hindi nagpaparamdam sa amin eh. Namimiss na po ni Marco ang tito ninong Christopher niya. Ay naku ma'am, ilang araw na kasing namatamlay si sir. Nung isang araw po ay matamlay lang, tapos ay nilagnat na po. Ayaw naman pong magpatingin sa doktor. Pahinga lang daw po ang kailangan niya. Kaso ay nagtatrabaho pa rin sa kanyang laptop kahit masama ang pakiramdam. Hala, ganun po ba? Ang tigas talaga ng ulo ng lalaking yan. Asan po ba siya? Tanong ni Sofia. Nasa kwarto po niya. Hindi na nga po bumababa eh. Dinadalhan na lang po namin ng pagkain pero halos ayaw rin pong kumain. Manang, pakibantayan mo ng anak ko ha. Pupuntahan ko lang sa kwarto niya si Christopher. Sige po ma'am. Ako na pong bahala dito sa gwapo niyong anak. Pag may meriendahin na rin namin mamaya. At sinamahan na ng kasambahay maglaro sa hardin si Marco. Umakyat na ng kwarto ni Christopher si Sofia at naabutan niyang nakahiga at nakatitig sa pader si Christopher. Hoy, anong tinitingnan mo dyan? Okay ka lang ba, Christopher? Bungad ni Sofia sa binata nang makapasok sa pinto ng silid. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Christopher. Bumangon ito sa kama. Hay nako, asan bang cellphone mo? Tawag kami ng tawag sa'yo. Nag-aalala na nga kami ni Marco sa'yo at miss na miss ka na ng inaanak mo. Susmi, kala mo naman ilang linggo kayong hindi nagkita kung magkaarte ang batang yun. Talaga? Namiss ko rin nga siya eh. Kunin mo nga yung thermometer dyan. Check mo ko if may lagnat pa ako. Pasensya na at ayaw ko rin kayo mahawa sa akin, kaya hindi ko na pinaalam na may sakit ako. Sinunod ni Sofia ang sinabi nito. Oh, wala ka ng lagnat. Wika ni Sofia matapos i-check ang thermometer. Alam mo, kaya mabigat yung pakiramdam mo, kasi hindi ka kumakain eh. Ito nga pala, dinalhan kita ng luto kong sopas. Kumain ka na, habang mainit pa yan. Sandali, kukuha muna ako ng mangkok at kutsara sa kusina. Ilang saglit pa ay nakabalik na si Sofia. Pinagsandok niya ng sopas ang binata. Umupo si Christopher sa isahang sofa sa silid at sinimulang kainin ang dalang sopas ni Sofia. Ang sarap mo talaga magluto, Sofia. Namiss ko to. Siyempre naman, yan lang ang maipagmamalaki ko sa iyo at sa anak ko. Natawa siya sa sinabi. Salamat ah. Ang swerte ko talaga at naging best friend kita. Hinawakan ni Christopher ang kamay ni Sofia at pinisil to. Ako rin naman, swerte sa iyo, Christoph. Noong mga panahong nalulungkot ako at nape-pressure sa university, ikaw ang dumamay sa akin. At kahit maloko ka, hindi mo naman ako natitiis na hindi damayan sa oras na kailangan kita. Ilang araw ang nagdaan ay gumaling na rin si Christopher. Nagulat siya nang tinawagan siya ni Sofia. Niyayaya siya nito na mag-dinner. Bahagyang kinabahan si Christopher pero tinanggap pa rin naman niya ang imbitasyon ng kanyang best friend. Pagdating sa restaurant ay nilapitan ni Christopher si Sofia at hinalikan sa pisngi tulad ng nakasanayan na nila tuwing nakikita sila. Oh, bakit ka nag-imbita? Manilibre ka ba? Nakangiting tanong ni Christopher nang nakaupo na siya sa lamesa na pinareserve ni Sofia. May sorpresa kasi ako sa'yo. Itinago ko to simula nang dumating kami sa Pilipinas. Akala ko nga ay mabubuko mo eh. Nakangising sabi ni Sofia. Ano naman yun? May ipapakilala ako sa'yo, best. Pabulong na sabi ni Sofia. Ha? Nako, tapos na ako sa dating stage na yan, Sofia. Anyway, may gusto nga rin sana akong sabihin eh. Panimula ni Christopher habang nasa bulsa niya ang kanyang kamay at hawak ang singsing na ibibigay sana niya kay Sofia. Mamaya na yan. Mas mahalaga to, Christopher. Importante din to. Kailangan masabi ko na ngayon. Giit ni Christopher. Mamaya na nga. Teka, ito nang ipapakilala ko sa'yo.
Tumayo si Sofia at sinalubong ang isang lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Isang foreigner na matangkad at gwapo. Halatang may sinasabi sa buhay ang lalaking to. Nagulat si Christopher nang makitang nag-holding hands ang dalawa at humalik pa sa labi ni Sofia ang lalaki. Naglakad ang mga ito papalapit sa lamesa nila. Binitiwan na ni Christopher ang singsing na hawak niya at hinulog sa bulsa ng pantalon. Habang naglalakad palapit sa lamesa si Sofia na kahawak kamay ang foreigner, ay halos nanigas na sa pagkakaupo sa Christopher. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nilalamig siya pero pinagpapawisan din. Honey, meet my best friend, Christopher. Christopher, meet my fiancé, si Andrew. Pagpapakilala ni Sofia sa dalawa. Halos umalingaw sa pandinig ni Christopher ang salitang fiancé. Heto siya't handa na sanang mag-propose sa babaeng pinakamamahal niya noon pa. Pero bigla itong may ipapakilala sa kanyang fiancé daw. Nice to meet you. Formal na sabi ni Christopher kay Andrew at nagkamay sila. Ang totoo, halos hindi maramdaman ni Christopher ang shake hands nila. Tila naman bigla ang buo niyang katawan sa kanyang narinig at nalaman. Pasimpleng bumulong si Christopher kay Sofia. Sino yan? Kailan ka pa nahilig sa foreigner? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na may fancy ka na pala? Sorpresa nga eh. May sorpresa bang sinasabi? Bakit naman sorpresa ang tawag mo dyan? Diba matagal mo na akong gustong magkanobyo? Ayan na. Meron na at mapapang-asawa ko pa. Asawa agad, Sofia? Gulantang na tanong ni Christopher. Kilala mo na ba yan? Baka mamaya serial killer yan. O kaya babaero o nananakit na babae. Di ba't sabi ko sa'yo dadaan muna ng screening sa akin ng magiging nobyo mo? Huwag kang nega, Christopher ha. Mamaya na nga tayo mag-usap. Baka makahalatayan sa pinag-uusapan natin eh. Teka, ano pala yung sasabihin mo kanina? Huwag na. Sa susunod na lang pag tayo-tayo lang. Arte mo talaga. At umira pa nga si Sofia sa kanya. Umorder si Sofia ng pagkain pero hindi kumain si Christopher. Gutom siyang dumating ng restaurant pero nawalan siya ng ganang kumain. Maagang umalis ng restaurant na yun si Christopher. Sinabi niyang may importante siyang lakad pero ang totoo ay hindi niya kayang makita na may kasamang iba si Sofia at nakikipagharutan sa nobyo nito. Minsan pa nga ay humahalik sa pisngi nito ang afam na nobyo. Hindi niya akalain na magkakaroon nito ng fiancé kaya sobrang nasasaktan siya ngayon. Kinabukasan ay tinawagan siya ni Sofia. Uy, kumusta ka? Bakit ang aga mo umuwi kahapon? Ang killjoy talaga. Wika ni Sofia sa kabilang linya. May kailangan nga akong puntahan, di ba? Ang kulit mo naman. Bakit ka ba tumawag? Kinakamusta lang kita. Ang sungit mo naman. At saka tatanungin ko lang kung ano yung sasabihin mo kamo kahapon. Wala yun, Sofia. Sige na. Ano nga? Pangungulit ni Sofia. Tungkol lang sa pinaplano kong negosyo. Sige na't may gagawin pa ako. Okay. Wait lang naman. Ba't ba nagmamadali kang lalaki ka? May babae ka na naman bang kausap at tinataboy mo ko? Wala akong babae. Ba't kasi ang sungit mo? Anyway, birthday nga pala ni Marco sa Sabado. May kaunti kaming salo-salo dito sa apartment. Kailangan nandito ka ah. Birthday niya? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka? Oy, kahit naman bunga siya ng artificial insemination, syempre may birthday din siya. Ano ka ba? Wala naman akong sinabi. Ano bang hilig niyang laruan? Para makabili ako ng regalo. Ano pa ba? Di kotse-kotsehan. Parang ikaw to mahilig sa kotse. Napalunok si Christopher. Manang-mana talaga sa kanya ang kanyang anak. Hindi lamang sa mga paboritong pagkain sila pareho, kundi pati na rin sa pagkahilig sa mga kotse tulad ng sports car. Agad siyang bumili ng mga regalo sa anak at emosyonal siya nang dumating sa birthday celebration ng kanyang anak. Pagpasok niya sa apartment, ay masaya agad na sumalubong sa kanya si Marco. Happy birthday, Marco! Bati ni Christopher sabay yakap kay Marco. Gusto pa sana niyang yakapin ng mas matagal ang anak, pero kumawala na ito at excited na tinignan ang mga dala niyang regalo. Wow, Tito Ninong Christopher! Ang dami mo namang regalo para sa akin. Oo naman. 7th birthday mo, hindi ba? Ngayon lang kasi tayo nagkita. I missed 6 birthdays. So ito ang 7 gifts ko para sa'yo. Wow, Tito! Thank you so much po.
Tuwang-tuwa ang bata at yumakap ito kay Christopher. Maluha-luha si Christopher. Napakasarap ng yakap ni Marco. Lukso ng dugo, ika nga. Tila pati si Marco ay nakakaramdam ng lukso ng dugo sa tuwing magkasama sila. Matapos tingnan ng mga laruan ay muli itong yumakap kay Christopher. I don't have a daddy, Ninong, and now I wish you were my dad. You're so sweet and caring and you always make me laugh. Emosyonal na sabi ni Marco nang magbitiw sila ni Christopher ng yakap. But you will have a daddy soon. Your mom is going to marry your Tito Andrew, right? He will be your new dad. Malungkot na paliwanag ni Christopher. I don't like Tito Andrew. He's grouchy and annoying. He's no fun. I don't like him and I know he doesn't like me too. Paano mo naman nasabi na hindi ka gusto ng Tito Andrew mo? Tanong niya rito. Kahit naman laking Canada ang bata ay nakakaintindi ito ng Tagalog. Tinuturuan daw palagi ni Sofia. I don't know, but I can feel it. It's not like you, Ninong. I know you like me and you love me po. Sinabi mo na ba sa mami mo ang nararamdaman mo sa Tito Andrew mo? Hindi po. Oh, bakit ayaw mong sabihin? Baka po masad si mami eh. She loves him po kasi. She's your mom. You have to tell her, Marco. I want you to be honest and open to your mommy, okay? Ayoko po. Secret na lang po natin yung Tito Ninong. Please? Magsasalita pa sana si Christopher pero dumating na si Sofia. Inabangan nito si Andrew kanina sa labas ng apartment at kahawak kamay nito ang nobyo paglapit sa kanila. Kaya naman para na namang kinukurot ang puso ni Christopher. Uy, ang dami mo naman dalang regalo, best. Salamat ha. Madami akong utang sa inaanak ko. Na-miss ko yung 1st to 6th birthday niya, kaya gusto ko lang bumawi. Nakasimangot ang foreigner na si Andrew dahil sa tingin nito ay hindi dapat binibigyan ng maraming laruan ng mga bata. Bigla itong sumabat sa usapan ni Christopher at Sofia. Kids nowadays are spoiled because parents give them everything they want. Kids should be given things that they need and not things that they want. Just saying. Mataas na sabi ng afam. Nagpigil mainis si Christopher, kaya pasimple na lamang siyang sumagot. Let kids be kids. I don't see anything wrong with giving them what they want. Nagkainitan ng dalawa. Nagkasukatan ng matatalim na tingin, kaya't pumagitna na si Sofia. Why don't we try the salad, honey? Yakag ni Sofia sa nobyo. Sure. Sagot ni Andrew at inakay na ni Sofia palayo kay Christopher ang fiancé. Kita mo na, Tito Ninong. Kaya ayoko sa kanya eh. Bakit po hindi mo niligawan si Mommy? Ikaw sana ang fiancé ni Mommy at hindi siya. Wika ni Marco nang sila na lamang ang naiwan sa may sala. Masyado ka pang bata para sa mga ganyan tanong, Marco. Hindi na po ako bata. I understand what's happening po. Fine. Your mom and I are best friends. Ayoko masirang pagkakaibigan namin sakaling hindi maging okay ang aming relasyon. Eh bakit po hindi mo gawin ang best mo para maging okay kayo at hindi siya mawala sa'yo? Hindi po ba if you want something, you will give it your best? Mali po yung ganung dahilan, Tito Ninong. Abay, parang matanda ka magsalita ha. Pinapagalitan mo na ako. Saan mo natutunan yan ha? Natatawang sabi ni Christopher sa anak. Wala po. Naisip ko lang po. Pero inaamin mo na rin po ba na tama ako, Ninong? Kinikilig na sabi ng bata. Ang alin? Na-love mo rin po si Mami, pero ayaw mo lang siyang mawala sa'yo. Oo nga, parang naamin ko na nga yata. Pero secret lang natin yun ha. Natatawang sabi ni Christopher. Ngumisi ang bata. So what are you waiting for, Tito Ninong? Ipaglaban mo po si Mami para ikaw na lang po ang pakasalan niya. Then you will be my dad. I will call you daddy na po kahit hindi pa kayo kasal. Maloko ka. Hindi ganun kadali yun, anak. Remember po, Tito Ninong, if you want something really bad, you will do everything to get it. Kaya nga po nag-study ako ng mabuti nun sa Canada para pumataas ang grades ko eh. Maybe it's too late, anak. Malungkot na sabi ni Christopher. Di ba po college pa lang kayo may mag-best friend na kayo ni Mommy? Ikaw po ang perfect for her, pati na rin sa akin. Kaya sana po maging brave ka nang sabihin sa kanya na mahal mo siya. Pag-iisipan ko yan ah. But please don't tell your mom. It's our little secret, okay?
Promise po, Tito Ninong Christopher. Matapos ang birthday celebration ay niyaya ni Christopher na magmerienda si Sofia. Nakaalis na si Andrew dahil may imimit daw itong mga kapwa Canadian na nasa Pilipinas din. Oh, bakit nagyayaya ka na naman? Magsasorry ka ba sa pangiinis sa fiancé ko kanina? Nangaasar na sabi ni Sofia. Binigyan nito ng slice ng cake ang binata at naupo sila sa may dining table. Si Marco ay abala sa sala na naglalaro ng mga laruan na regalo ni Christopher. May tatanong lang sana ako sa'yo. Sabi ni Christopher pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga. Hala, ang lalim naman ng buntong hininga mo. Anong meron? Gaano ka kasigurado kay Andrew? Nag-aalang ang tanong ni Christopher. Mga 101%. Ano ka ba? Pakakasalan ko na nga, di ba? Siyempre hindi ko naman siya pakakasalan kung hindi ako sigurado sa kanya. Medyo matagal din siyang nanligaw sa akin noon sa Canada. Tapos sumunod siya dito. Kinilig ako kaya sinagot ko na. Para sinundan lang nagpautuwagan. Ihabang mo, ikaw nga ang yaman-yaman hindi mo ako dinalaw sa Canada. At nanunumbat ka. Hindi naman, nagsasabi lang. Ano ba kasing sasabihin mo, Christopher? Sabihin mo na at kita mo naman na marami akong hugasin sa lababo. Sofia, gusto ba si Andrew ni Marco? Parang hindi nga masyado eh. Kahit si Andrew ay parang hindi rin niya gusto si Marco. Pero pag nakapag-bonding sila sure akong magiging malapit din sila sa isa't isa. Bakit mo na itanong? Wala naman. Sa tingin ko kasi hindi siya makabubuti sa anak mo. Ay wow, ang perfect mo naman. Napaka-judgmental mo ah. Paano mo naman nasabi? Hindi naman sa ganun. Pero magaling akong bumasa ng mga tao. Sa tingin ko nagpapakitang gilas ng si Andrew sa'yo. Ito pa, madami akong nakikitang mga nakakasama niyang babae. Marami siyang litrato na kasamang iba't ibang babae. Malamang, marami siyang katrabahong mga models eh. May-ari siya ng isang talent agency sa Canada. Narito siya sa Pilipinas para na rin sa business. Teka, saan mo naman nakita ang mga larawan na yun? Duh, social media. Are you stalking my fiancé, Christopher? Hindi ah. Open naman sa lahat ng social media. Pero ito pa, may mga kaso siya ng drunk driving sa Canada. May mga reklamo din laban sa kanya dahil hindi siya nagbibigay ng sapat na sweldo at benepisyo sa iba niyang empleyado. Dati rin may kaso siya ng pananakit sa mga naging kasambahay at staff nila sa farm niya sa Canada. Ito pa ang malala. Hindi pa granted ang divorce niya sa dati niyang asawa. Kaya dito kanya gustong pakasalan sa Pilipinas. Oh my gosh, paano mo nalaman ng lahat ng yan, Christoph? Napatitig siya kay Sofia. Fine. I hired someone to do a background check on him. Kaya ako nalaman ng mga bagay na yun. Abusive husband din siya, Sofia. Kaya siya iniwan ng ex-wife niya. Seryoso ka dyan? Background check sa mapapangasawa ko? Okay ka lang ba? That's ridiculous. At oo, alam kong divorce siya. Pero sobra yata yung accusation mo sa kanya. Bakit mo ba siya pinaimbestigahan? Galit na sabi ni Sofia. Siyempre, I wanted to make sure na matino yung taong gusto mong pakasalan. Best friend mo ako, and I want the best for you. I want to protect you and Marco. Bakit hindi ka na lamang maging masaya para sa akin, Christopher? Hindi mo naiintindihan, Sofia. Concern lang naman ako sa iyo eh. Simula dati hanggang ngayon, selfish ka pa rin. Anong klaseng best friend ka? Imbis na suportahan mo ko, sisiraan mo pa si Andrew sa akin. Hindi na kita maintindihan. Tumayo na si Sofia at tumalikod para umalis. Pero hindi na napigilan ni Christopher ang umamin sa tunay niyang nararamdaman. Hinawakan niya ang babae sa braso. Mahal kita, Sofia. Simula pa nung college tayo. Bulalas ni Christopher. Natigilan si Sofia sa narinig. Napaharap ito kay Christopher. Nanginginig ang mga kamay at tuhod sa pagkabigla. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mahal kita, Sofia. Matagal na kitang mahal. Matagal na panahon ko tong itinago dahil natatakot ako na baka masaktan kita. Natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin at mawala ka sa akin. That's such a lame excuse, Christopher. Kung talagang mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan para hindi mo siya masaktan. Gagawa ka ng paraan para maging successful ang relationship niyo. Napakaduwag mo para piliin na iwasan ako at itago ang tunay mong nararamdaman. Patawarin mo ako, Sofia. Sana'y mabigyan mo pa ako ng isa pang chance.
Selfish ka, Christopher. Ayaw mo lang mawalan. Ayaw mo laging maiwan mag-isa. Ayaw mo akong maging masaya. And you know what? Hindi naman malayang maging mag-isa ka. Kasi selfish ka nga at hindi ka marunong magmahal ng ibang tao. Sarili mo lamang ang mahal mo. Galit na sabi ni Sofia. Patawarin mo ako, please. Pangako aalagaan at mamahalin ko kayo ng anak natin. Lalong nainis si Sofia. Anak natin? Anong pinagsasabi mong anak natin? Naalarmang tanong ni Sofia. Hindi na nakasagot si Christopher at napayuko na lamang ito. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo, Christopher? Tell me. Wala ka na bang alam gawin kundi inisin ako at saktan, ha? I'm sorry, Sofia. Sorry for what? Natakot akong mawala ka sa akin, Sofia. Natakot ako na magkaroon ka ng mundo na hindi ako kasali. Kasi nga buong adult life natin mag-best friend tayo, di ba? Natakot akong maiwan mo ko. Ang totoo, kakilala kong may-ari ng klinik at ospital na pinuntahan natin para sa artificial insemination mo. Pinalitan ko ang specimen na galing sa iyong sperm donor. Sofia, anak ko si Marco. I secretly donated my sperm to you dahil sa kagustuhan kong maibigay ang pangarap mong anak at huwag ka mapunta sa iba. I know there's a possibility na hanapin mo ang sperm donor mo, kaya gumawa ako ng paraan na you'll end up to me. I'm sorry. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Unbelievable. How can someone sink so low? Umiiyak nang sabi ni Sofia. Patawarin mo ako, Sofia. Hindi kita mapapatawan. Napakadaya mo. Napakagago mo. Napaksinungaling mo. Lahat na ng kalokohan nasa iyo na. Pinagmukha mo akong tanga, Christopher. Umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sinubukang pigilan ni Christopher si Sofia, pero iniwan pa rin siya nito. Patakbo itong nagkulong sa kwarto. Hindi na hinabol pa ni Christopher ang kanyang kaibigan. Batid niya na hindi na talaga siya mapapatawad ni Sofia. Sinilip lang niya sa may sala si Marco na nakahiga na sa sofa at nakatulog na. Iniwan niyang mag-ina na bagsak ang balikat niya. Makalipas ang ilang linggo ay nagulat si Christopher nang si Sofia mismo ang nagpadala sa kanya ng text message na nagsasabing magkita sila sa isang ospital kung saan sila pwedeng magpa-DNA test. Tuwang-tuwa si Christopher. Naisip niyang baka natanggap na ni Sofia ang kanyang ginawa at handa na itong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nang dumating siya sa ospital ay sinalubong siya ng suntok ni Andrew. What's your problem? Galit na tanong ni Christopher habang nagpupunas ng dugo sa kanyang labi. Pumutok ang kanyang bibig sa lakas ng pagkakasuntok ni Andrew. Halatang galit na galit to. I should be the one asking you that. Why are you trying to steal my girl? Galit na tanong ni Andrew. You're not married yet, so technically I can still do whatever I want to. I love her and she needs to realize that she loves me too, and that I'm the man for her, not you. Matatag na sagot naman ni Christopher. Tumigil na nga kayong dalawa. Hindi tayo nagpunta dito para mag-away kayong dalawa. Para kayong mga bata. We're here para makapagpa-DNA test ka, Christopher. I want to know kung ikaw nga ba talaga ang ama ni Marco. No problem. Game ako dyan. Actually, this is just for formality. Alam mo sa puso mong anak ko si Marco. I never told you na kamukhang-kamukha ko siya nung magkasing edad kami. Hindi mo yan alam dahil hindi mo nakita kailanman ang baby pictures ko. At aminin mo man o hindi, Sofia, pati ugali pareho kami. Pati nga mga paboritong pagkain at pagkahili sa kotse pareho kami, hindi ba? Whatever. Maikling sagot ni Sofia sabay irap sa kanya. Nagpa-DNA test na nga si Christopher. Hindi nila isinabay ang pa-DNA test ng bata para wag itong maguluhan sa sitwasyon. 2 linggo bago makuha ang resulta ng DNA test. Nang dumating ang araw ng DNA result, maagang nagpunta si Christopher sa ospital kung nasaan ang DNA testing center. Nang dumating si Sofia ay nadatnan niyang nakaupo sa lobby si Christopher. Halatang kabado ito. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Sofia sabay upo sa tabi ni Christopher. Bakit? Anong meron sa mukha ko? Halatang kabado ka. Bakit ka kabado? Akala ko ba sure ka na anak mo si Marco? Oo, sure ako. Sa'yo ako kinakabahan, Sofia. Baka lalo kang magalit sa akin. Malamang, alangan namang matuwa ako sa ginawa mo. Sagot ni Sofia na umirap na naman kay Christopher. Hindi mo na ba ako kayang patawarin, Sofia? Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng chance?
Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang lumabas ang staff ng DNA Testing Center para ibigay ang resulta ng DNA. Inabot ito ni Sofia at dahan-dahang binuksan. Pagkabasa ng resulta ay napapikit si Sofia at tumulo ang kanyang luha. Hindi ko alam kung paano mo itong nagawa sa akin, Christopher. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Pagkasabi niyon ay tumayo palabas ng ospital si Sofia. Hinabol naman siya ni Christopher. Look, I'm sorry. Kung si Andrew ang inaalala mo, fine. Matatanggap ko na hindi mo ko kayang bigyan ng pagkakataong makapasok sa buhay ninyong mag-ina. Kakausapin ko si Andrew para wag masira ang inyong relasyon. Hangat ko ang kaligayahan mo, Sofia. Too late. Bumalik na siya kaninang umaga sa Canada. Ha? Bakit? Nahuli ko siya kahapon na akmang sasaktan si Marco. Nag-open na din sa akin si Marco na madalas nga daw siyang pagsalitaan ni Andrew ng mga hindi magagandang salita. Siyempre hindi naman ako papayag na gawin niya yun sa anak ko. Kung hindi niya tanggap ang anak ko, walang dahilan para ituloy ko pang relasyon namin at magpakasal. At hindi rin ako makakapayag na pagsalitaan niya ang anak ko. I will sue him for child abuse. Do whatever you want to do. At naglakad na palayo si Sofia. Gusto na sanang magpakilala ni Christopher kay Marco bilang ama nito, ngunit ayaw niyang pangunahan si Sofia, kaya't naghintay na lamang siya sa susunod na hakbang ni Sofia. Lumipas ang ilang araw na walang paramdam si Sofia, kaya't napagdesisyonan niyang puntahan ito sa inuupahang apartment. Naabutan niya ang mag-ina na palabas na ng bahay dala ang mga bagahe. Saan kayo pupunta, Sofia? Kabadong tanong ni Christopher. Babalik na kami ng Canada, Christopher. Teka lang, hindi ba pwedeng ayusin muna natin to? Alam na ba ni Marco na ako ang tunay niyang ama? Oo, alam na niya. But it's too much for me to handle right now. Yung kay Andrew, yung resulta ng DNA test. Pabayaan mo muna ako mag-isip, Christopher. I felt betrayed by my own best friend. Kaya sana give me some space for now. Maybe one day mapapatawa din kita. Emosyonal na sabi ni Sofia. Bumaling si Christopher kay Marco at lumuhod siya sa harap ng bata para makita ang reaksyon nito. Hi Marco, aalis na pala kayo. Mamimiss kita anak. Tumango lang ang bata. I guess, nasabi na sa'yo ng mami mo na ako ang daddy mo. Kabadong tanong ni Christopher. Yes po, ikaw daw po ang totoo kong daddy. Aren't you happy that I am your real dad, Marco? Hindi ba't sabi mo gusto mo akong maging daddy? Yeah, pero niloko mo raw po si mami. I don't trust you na din po. Malungkot na sabi ng bata. Marco anak, I love you and your mom. Gusto kong bumawi sa inyo. We can be a happy family. Please forgive me, anak. I don't know. I'm so confused right now. I just want to go back to Canada. Malapit na po ang start ng school year. I'm so sorry you have to go through all these things, son. I just want you to know that I'm just right here for you. Maghihintay ako hanggang sa maging handa na kayong patawarin ako. Baka mahuli na kami sa flight namin. Kailangan na naming umalis, Christopher. Bye. Malamig at walang emosyon na sabi ni Sofia. Lumapit muli si Christopher kay Sofia. Mahal na mahal kita, Sofia. Naging duwag ako. Naging selfish ako. Pero nagawa akong lahat dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana mabigyan niyo ako ng isang pagkakataon na itama ang lahat. Maghihintay ako, Sofia. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Please, gusto kong maging parte ng buhay niyo ni Marco. Hindi na sinagot ni Sofia ang sinabi ni Christopher. Tinapik lamang nito ang braso ni Christopher. Goodbye, Christopher. Sana maging masaya ka. Makalipas ang ilang buwan ay wala nang paramdam si Sofia kay Christopher, pero hindi may itatangging namimiss naman ito ng mag-ina. Isang araw ay hindi na nakatiis si Marco at kinausap nito ang ina. Don't you miss Daddy Christopher, Mommy? Tanong ni Marco sa ina. Bakit mo naman tinatanong yan? Wala lang. I miss him na po kasi. Sandali mo lang naman siyang nakasama. Hindi mo pa siya lubos na kilala, anak. Yeah, but he's my dad. He was really nice to me. Alam kong love niya ako, Mommy. Sa susunod na natin yan pag-usapan, okay? Pero, Mommy, it's been several months pero hindi pa rin natin siya kinakausap eh. Di ba sabi niya maghihintay siya? Paano po kung naghihintay nga siya? Kawawa naman po siya. Sumunod ka na lang muna sa akin and be a good boy, okay, Marco?
Sige na, gawin mo na assignment mo. Lingid sa kaalaman ni Sofia ay may komunikasyon pala ang mag-ama. Nang hindi pa rin nakikipag-usap si Sofia kay Christopher, ay si Marco na mismo ang nakipag-ugnayan kay Christopher sa social media accounts nito. Kusa nitong hinanap sa Facebook si Christopher noong marunong nang mag-Facebook ang bata. Lingid sa kaalaman ni Marco, miss na rin ni Sofia si Christopher. Sumagi rin naman sa isip niya na maaari silang maging isang pamilya, lalo na't matagal na rin naman siyang may pagtingin sa binata. Pero nasaktan talaga siya sa ginawa ng kaibigan at kailangan niya ng panahon para limutin ang ginawa nito. Isang araw ay may nag-doorbell sa bahay ni Sofia. Nagtaka siya dahil hindi naman sila madalas makatanggap ng panauhin, lalo na at maggagabi na. Pagbukas ng pinto, ay nagulat siyang makita si Christopher na nakasuot ng winter coat at halatang ginaw na ginaw. Ang lamig naman sobra dito sa inyo, bungad ni Christopher. Hindi ka lang sanay. Teka, anong ginagawa mo dito? Grabe ka naman. I traveled across the globe at yan lang ang unang mo itatanong sa akin, Sofia. Ano bang gusto mong itanong ko sa'yo? Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa bahay mo, Sofia? Ang lamig kaya dito sa labas. Fine, pumasok ka. Pero hindi ko pwedeng magtagal. Pagpasok ng bahay ay tumatakbo siyang sinalubong ni Marco. Daddy Christopher, you're here! At yumakap ang bata na napakahigpit sa ama. I missed you so much, Marco. Emosyonal na sabi ni Christopher at niyakap din ng mahigpit si Marco. I missed you din po. Buti po nahanap niyo agad ang bahay namin. Sabi ni Marco habang yakap-yakap ang ama. Wait, Marco. Did you know he's coming? Gulat na tanong ni Sofia sa anak. Mommy, ang tagal na po kasi. Let's forgive Daddy na so we can be a happy family na po. I'm sorry po kung pinangunahan ko kayo. Nababagalan po kasi ako sa desisyon niyo eh. Go to your room, Marco. I need to talk to him. Inis na utos niya sa anak. Mommy, di ba po umiiyak kayo sa gabi kasi namimiss niyo si Daddy Christopher? I said go to your room, Marco. Sige na po, Mommy. Saka di ba po sabi mo sa kausap mo sa phone ng isang araw na love mo naman si Daddy Christopher pero natatakot ka lang po? Gusto mo bang i-confiscate ko ang tablet at smartphone mo? Bulyaw na ni Sofia sa anak. Dali-dali naman tumakbo papasok ng kwarto ang bata. I'll see you later, Daddy. Pahabol pa nito sa ama. So, umiiyak ka pala sa gabi? Pangaasar ni Christopher kay Sofia. Care to explain why you're here? Imbes ay masungit na tanong ni Sofia dito. Kailangan ko pa bang ipaliwanag yan? Simple lang. Nandito ako para ipaglaban ng pagmamahal ko sa inyo at sa anak natin. Sana naisip mo yan dati pa. Natakot lang akong mawala ka sa akin bilang best friend ko. We were so close that I can't imagine my life without you, Sofia. Kaya nga naging duwag ka. Hindi lang naman ako naging duwag. Ikaw din naman Pareho lang tayo. Bahal mo na rin ako dati pa pero natakot ka din. Quits lang tayo, Sofia. So what's stopping you from forgiving me? Wala pa rin akong tiwala sa'yo. Hindi na mawawala ang masama mong reputasyon. Isa ka pa ring babaero at selfish para sa akin. Look, I'm in the process of selling my businesses so I can stay here and live with you and our son. Kaya kong iwan lahat ng meron ako sa Pilipinas para makasama kayo dito ng anak natin. Please, Sofia, let's start over again as one family. Matatanda na tayo para tikisin natin ang mga sarili natin. Isipin na lang natin ang anak natin. Seryoso? Lahat ng meron ka sa Pilipinas iiwan mo? Masarap na buhay, matagumpay na mga negosyo? Mga babae doon iiwan mo? Lahat kaya kong iwan para sa inyong mag-ina. Dapat dati ko pa tong ginawa pero alam kong hindi pa huli ang lahat. Hindi kita mamadaliin. I rent a house few blocks from here. May mga connections ako na tumulong sa akin para makakuha ng working visa dito. Working visa? Why? Businessman ka Dahil yun ang pinakamadali at pwede akong magtagal dito kaysa tourist visa ang kukunin ko. May connection na agreed na magtrabaho ako sa kanilang company, kahit ilang buwan lang or until makapasa ako sa permanent resident visa. Then after that, pwede na ako mag-apply sa ibang company. At habang naririto ako, liligawan kita, Sofia. Papatunayan ko sa iyong karapat dapat ako maging boyfriend mo. And eventually, asawa mo. Magiging mabuting ama ako kay Marco. Hindi kita pipigilan.
pero hindi ako mangangakong tatanggapin kita sa buhay namin. Biglang sumabat si Marco. Muli pala itong bumalik galing sa kwarto nito. I know you love Daddy, Mommy. Marco? Sigaw ni Sofia. Tatawa-tawa lang naman ang bata maging si Christopher. Matapos ang gabing yon ay pinagbuti ni Christopher ang trabaho sa kumpanyang tumulong sa kanya para magkaroon ng working visa sa Canada. Medyo mahirap dahil poultry job. Walang vacant sa opisina. Kaya sa production siya nagtiyaga pero tiniis yun ni Christopher. Experience na rin. Sa paglipas ng panahon, mabilis na naka-adjust si Christopher sa Canada. Nang magkaroon na siya ng permanent visa, ay nag-resign na siya sa company. Naghanap si Christopher ng ibang trabaho. Nais niyang subukan muna ang buhay sa Canada ng ilan pang taon bilang empleyado at OFW. Pero iniisip na rin niyang magtayo ng negosyo sa Canada kapag sure na siyang sa Canada na talaga sila maninirahan ni na Sofia. Hindi nagtagal ay nakahanap muli ng trabaho bilang manager sa isang maliit na kumpanya si Christopher. With his credentials and experiences as a billionaire business owner in the Philippines, ay tinanggap naman siya sa managerial position. May pera siya pero sabi nga niya, kailangan muna niya mag-umpisa sa baba. Isa pa ay mas marami siyang nabibigay na oras kay Marco pagkakalabas niya sa trabaho. Regular siyang pumupunta sa bahay ni na Sofia para turuan ng homework si Marco. Palitan din si Christopher at Sofia sa paghahatid at sundo kay Marco sa eskwela. Maging sa pagbabantay ay naghahalinhinan sila. Nagkasundo sila sa co-parenting at matyagang nagpaparamdam ng pagmamahal si Christopher kay Sofia. Kahit walang basbas ay nililigawan niya ang babae. Tingin naman niya ay kinikilig din si Sofia sa mga ginagawa niya. Tuwing weekends na wala silang pasok sa trabaho ay namamasyal din sila. Lalong naging malapit ang mag-ama. Maging si Sofia ay muling naging malapit kay Christopher. Isang araw ay kinausap niya si Christopher ng masinsinan. Gusto sana kitang makausap tungkol sa anak natin, Christopher. Panimula ni Sofia. Nasa sala sila at ang apartment ni Sofia sa harap ng fireplace. Winter na naman sa Canada kaya madalas sa bahay lang sila tumatambay kapag day off sa mga trabaho. Oh, parang seryoso yan ah. Nakakakaba naman. Don't tell me, ipapadeport mo ko ah. Hindi mo magagawa yun. May permanent resident visa na ako, no? Pabirong wika ni Christopher. Sira, hindi yun. Ba't naman kita ipapadeport? Parang tanga to. Eh ano ba yun? Parang nahihirapan na kasi ako na palipat-lipat ng bahay si Christopher. Simula nang dumating ka dito sa Canada, ganun na ang setup niya. Tapos baka mas mapadalas pa yan. Lalo na ngayon na napromote na ako sa pinagtatrabahuhan kong bangko. Mas marami akong oras na gugugulin sa bangko. Kabado na si Christopher. Huwag mo ilalayo sa akin ng anak ko. Parang awa mo na, Sofia. Lahat naman gagawin ko eh. Napatunayan ko na naman yan, di ba? Bumulalas ng tawa si Sofia. Anong pinagsasasabi mong lalaki ka? Epekto ba yan ng snow, ha? Eh sabi mo kasi, nahihirapan ka na sa setup natin eh. Di ba ako, parenting na nga tayo? Oo nga, ang hirap naman talaga eh. Kaya isasuggest ko sana, baka gusto mo nang dito tumira sa amin. Malaki naman tong bahay. Makakatipid pati tayo sa bill sa 30 sa apartment. Napatayo sa kinauupuan si Christopher dahil sa pagkabigla. Seryoso ka dyan, Sofia? Ibig sabihin ba niyan tinatanggap mo na ako sa puso mo? Ano pa nga ba? Masyado kang makulit eh. Kaya sige na nga. Tinawag din ito si Marco na abala sa ginagawang assignment. Marco anak, halika dito. May itatanong tayo sa mami mo. Ano po yun? Nakangiting tanong ni Marco. Nasa nanak yung pinatago ko sa'yo nung bago pa lang akong dating dito sa Canada. Agad namang tumakbo si Marco sa silid at pagbalik ay may ibinigay na kahon kay Christopher. Namangha si Sofia. Singsing pala yun. Christopher knelt on one knee. Will you give me another chance and marry me, Sofia? Oh, bakit may singsing kang padago kay Marco? Aba, lagi akong handa no. Matagal kong hinintay at inasam-asam ang oras na to. Alam kong darating din to, kaya pinatago ko muna kay Marco tong singsing na to. At hindi naman ako nagkamali, di ba? Natatabang paliwanag ni Christopher. Feelingero ka pa rin talaga, no? Natatawa at naiiyak na si Sofia sa puntong yon. Naging duwag ako noon. Pero ngayon ay handa akong ipaglaban ka. Kayo ng ating anak. Mamahalin kita ng buong puso ko.
At pinapangako kong magiging mabuting ama ako kay Marco, mahal kong Sofia. Tanggapin mo na po, Mommy. I want us to be a happy family. Masayang sabi ni Marco. Sige na nga. Bulalas ni Sofia. Nako, kunwari ka pa. Ang tagal mo rin tong inintay. Tumatawang na nga asar pa si Christopher. Oo na, mahal kita Christopher. Sorry kung naging duwag din ako at matigas ang puso. Pero nakita ko ang pagbabago mo mula nang dumating ka dito sa Canada. At ngayon, handa na akong buuin ang pangarap kong pamilya. Salamat sa pagmamahal, Sofia. Mahal na mahal din kita at si Marco. Gagawin ko lahat para sa atin. Alam mo yan, mahal ko. Nag-group hug sila at nagpasya na magpa-deliver ng pizza and pasta para sa kanilang hapunan. Nag-celebrate sila dahil sa wakas ay nagkatuluyan din silang dalawa sa hinaba-haba ng panahon na tinikis nila ang kanilang mga puso. Nanood pa sila ng cartoons kasama si Marco. Pagkatapos ay halos isang oras naglaro ng online game si Christopher at Marco. Nagpatulong rin ang bata na gumawa ng mga homework sa ama. Nang lumalim na ang gabi ay hinatid nilang dalawa ni Sofia ang kanilang anak sa kwarto nito. Pero nag-request ang bata na tabihan nila ito sa pagtulog. Nasa kanang bahagi ng kama si Christopher at nasa kaliwang bahagi naman si Sofia. I'm so happy I have both of you right now, Mommy, Daddy. Emosyonal na sabi ni Marco. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang kami lagi ng mami mo at hindi na tayo maghihiwa-hiwalay. Oo nga, anak. We'll always be here for you. At hinalikan ni Sofia ang anak sa noo. Matulog ka na, anak. Nakangiting sabi ni Christopher. Promise mo po, Daddy, paggising ko nandito ka pa rin? Maluha-luhang tanong ni Marco. I promise you na nandito lang ako paggising mo. Except kung ano po. Bahagyang nag-alala si Marco. Except lang kung magpupunta ako ng CR. Siyempre, hindi mo ako makikita nun, di ba? Nakatawang sagot niya sa bata. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin dito kapag maglalabing-labing sila ni Sofia. Kinabahan naman po ako sa'yo, Daddy. Joke lang yun, anak. Daddy will always be here for you, okay? Alam kong matagal na panahon tayong hindi nakita, pero nangangako ako sa'yo na hindi na tayo maghihiwalay. Hinawakan ni Marco ang kamay ng ama at ina. Promise, anak, hindi na tayo maghihiwa-hiwalay. Pangako din ni Sofia. Nang makatulog na si Marco ay lumabas na ng kwarto si Sofia at Christopher. Kinabukasan naman ay naglipat na ng gamit si Christopher sa apartment ni Sofia. Natawa na lamang si Sofia dahil ora-orada ay naglipat talaga si Christopher. Ang bilis mo namang maglipat, ni hindi ka naghintay ng weekend ah. Siyempre, baka bawiin mo pa eh. Mahirap na. Tumatawang sabi ni Christopher. O siya, halika na, may niluto akong merienda. Mamaya, sabay na nating sunduin si Marco sa school. Nilingkis naman ni Christopher ng yakap si Sofia at hinagkan sa labi. Ibang merienda ang gusto ko, mahal. Malambing na sabi ni Christopher matapos pakawalan ng halik ang nobya. Ayaw mo ng pansit at lumpia? Ayoko. Anong gusto mo? Ikaw. Tumawa si Sofia, ngunit nahinto rin dahil muli siyang siniin ni Christopher ng halik sa labi. At mula sa matamis na halik ay naranasan ni Sofia ang tamang proseso para makabuo ng bata. Akala niya ay mamamatay na siyang virgin na may anak. Pero sa Christopher lamang pala ang kukuha ng pagkabirhen niya na hindi naman niya pinagsisisihan dahil matagal na niyang mahal ang nobyo. Nasa usapan na rin nila na susundan agad nila si Marco. Hindi na sila bumabata kaya kailangan nilang makahabol kahit isa o dalawa pang anak. Ilang buwan matapos mag-move in ni Christopher sa bahay ni Sofia ay nagpakasal na sila. Civil wedding lamang yon. Mga kaibigan at kaunting kamag-anak lamang ni Sofia na nasa Canada ang inimbita nila. Matapos ang kasal ay ang documents naman ni Marco at Christopher ang kanilang inayos. Gusto ni Christopher na mailagay ang kanyang pangalan sa birth certificate ni Marco. Nais din niyang palitan ang apelyido ng bata. Nakaapelyido kasi ito kay Sofia. Di naman nagtagal, ay naayos na rin agad yon ng binayaran nilang abogado. Makalipas ang halos isang taon ay nabuntis muli si Sofia sa ikalawang nilang anak at isa itong batang babae. Hindi nagtagal ay nagpasya silang magsettle na sa Pilipinas. Canadian citizen na silang lahat.
Pagkabalik ay nagsimula muli si Christopher ng panibagong negosyo. Katulong na niya ngayon si Sofia. Business lang ang binenta ni Christopher noon sa Pilipinas, pero marami pa rin siyang lupain sa bansa. Kaya naman apartments and hotel ang napili nila ni Sofia na gawing bagong negosyo. Yun ang palalaguin nila na magkasama para may maipamana sila sa dalawa nilang anak. Maraming takot ang humadlang sa kanilang pag-iibigan. Pero sa bandang huli ay nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Naging handa silang harapin ang hinaharap na magkahawak kamay. Choose love over fear. When we find someone we love in life, it requires sacrifice. Alisin natin ang takot, lalo na kung ang kapalit nito ay panghabang buhay na kaligayahan sa piling ng mahal mo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.